Kabanata 201 hanggang Kabanata 210. Kabanata 201. Umalis si Sam kasama ang kanyang mga kaibigan patungo sa kanyang tahanan sa likuran ng parke. Ang bahay na ito ay hindi kasing laki ng isang mansyon ngunit sapat naman ang mga kwarto para sa lahat. Pagkatapos makarating sa tahanan, pumasok si Sam sa kanyang kwarto at agad na umupo nang nakatali ang mga paa. Isinara niya ang kanyang mga mata at ginamit ang kakayahang obserbahan ang kanyang sarili. Sinuri niya ang sugat sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Sam na may ilang banyagang sangkap na pumapasok sa kanyang katawan at nagdudulot ito ng kaunting hindi kaiginhawahan sa kanya. Masyado siyang nakatuon kay General Spark noong sandaling iyon at hindi napansin ang kanyang kapaligiran sa tamang oras, kung hindi man, hindi siya matatamaan kahit papaano at ngayon ay kailangan niyang ayusin ang anumang bagay na pumasok sa kanyang sistema. Matapos suriin ang sugat, nakita ni Sam na ang banyagang sangkap na malamang na lason pa rin ay hindi pa nakapasok sa kanyang daluyan ng dugo, hindi pa rin ito nakapasok sa kanyang mga tisyo ng kalamnan. Natigil lamang ito sa mga panlabas na layer ng balat dahil sa densidad ng mga selula. Ngunit napansin ni Sam na ang mga selula ng balat sa paligid ay dahan-daang nahahawa. Wala namang antidoto si Sam para sa sangkap na ito, kaya maaari na lamang niyang alisin ito sa pisikal na paraan. Tulad ng sinabi niya, kumuha si Sam ng isang maliit na talim na gawa sa itim na buhangin mula sa meteorito. Ang talim na ito ay isa sa mga kasangkapang ginamit niya para gumawa ng mga espesyal na tela. Isinara niya ang kanyang mga mata at dahan-daang pinutol ang piraso ng laman sa kanyang mukha na nasa unang yugto na ng pagkakasira. Matapos sunugin ang pirasong iyon, sinimulan niyang pagalingin ang sugat pati na rin ang maliit na panloob na pinsala na natamo niya mula sa alon ng espiritual na lakas ng general. Napuno siya ng galit para sa general na ito. Noong una, nais niyang ibunyag ito sa general bago umalis sa Southern Star City. Ngunit ngayon, nagpasya siyang gawin ito sa ibang paraan, hihintayin niya pa ng ilang araw. Babalik siya sa lugar na ito sa sandaling maabot na ng kanyang lakas ang antas ng general at lampasan siya gamit ang totoo at makapangyarihang lakas. Maaaring medyo huli na, ngunit kaya niyang maghintay. Pagkatapos naman, hindi makakagawa ng anumang bagay ang general sa kanya, at kung kailangan mang gawin, maaari siyang magkompromiso at patayin ito gamit ang porma sayon, mga insekto, at mga selula ng enerhiya. Wala namang pagmamadali sa bagay na ito, nais niyang makita ang general na natatakot sa harap ng napakalakas na kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na kailangan niyang gawin ng mabilis, at iyon ay ang pagsulong. Nang pigilan ni Trevor ang kanyang suntok, naramdaman ni Sam na maaaring mahirapan siyang manalo sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya ayaw niyang ipagsugal ito. Pumunta si Sam sa malawak na likod bahay. May pader na naghihiwalay sa kanyang bahay sa Tribong Dragon Hawk at may iba't ibang porma sayon na ginawa para itago ang kanyang likod bahay. Inilabas ni Sam sina Mia, Sky, at Yanwo. Sa kasalukuyan, kasing laki na si Mia ni Sky at Yanwo, 6 na beses ang laki ng isang normal na tao. Ang Hydra ay yamakap kay Sam sa sandaling lumabas ito, at niyakap naman ni Sam ang hayop sa abot ng kanyang makakaya gamit ang kanyang mga braso para sa mga leeg nito. Huminga siya ng malalim pagkatapos noon at kumuha ng ilang espiritual na bato ng elemento ng tubig at inilatag iyon sa lupa. Di nagtagal, sinimulan niyang gumawa ng mga kilos gamit ang kanyang mga kamay at sinimulan ang pangkukulam. Sa loob ng ilang sandali, isang figure na binubuo ng mga simbolo ang lumabas mula sa kanyang katawan at pumunta kay Mia, at isang figurang binubuo rin ng mga simbolo ang lumabas mula sa katawan ni Mia at pumunta sa kanya. Habang pinagsama ang mga figurang iyon, nagkakaroon ng koneksyon sina Sam at ang tatlong hayop, na siya namang siyang sentro ng pagpapalitan ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya ay si Mia dahil siya ang bagong kontrata. Patuloy siyang sumisipsip ng enerhiya ng elemento ng tubig mula sa mga bato sa kanyang paligid at sinimulang ipasa ito kay Sam habang sinusubukan din niyang magsagawa ng pagsulong at sa loob lamang ng ilang minuto. Ang tatlong hayop at ang binata ay nakapagtagumpay ng pagsulong patungo sa ika-4 na antas at dakilang larangan ayon sa pagkakabanggit. Isinara ni Sam ang kanyang mga mata at sinimulang suriin ang kanyang espiritual na puso. Sa ganitong transparenting puso, nakita ni Sam ang dalawang bagong idinagdag bukod sa gininto ang liwanag, gininto ang apoy, at maliit na buhawi. Ang mga bagong idinagdag ay isang patak ng tubig at isang maliit na makapal na bola ng likido na puno ng iba't ibang lilang kulay. Ito ay ang elemento ng tubig at elemento ng lason ng Hydra. Sinuri na ni Sam ang iba't ibang lason na maaaring gawin ng isang kakaibang Hydra sa pamamagitan ng pagsubok sa lason ng siyam na ulo ni Mia. Ang una ay ang nakakasukat na lason na nakakasira ng lahat. Ang pangalawa ay ang semi-pampamanhid na lason na nagdudulot ng panghihina at labis na pagbaba ng kamalayan na pumapahina sa mga pandama. Ang pangatlo ay ang lason ng ilusyon.
Nagiging mangmang at kalat ang isip ng isang tao dahil dito. Ito ay parang isang gamot na nagdudulot ng pagkalasing. Ang ikaapat ay ang lason sa dugo na ginagawang makalason ang daluyan ng dugo at dahan-daang pumapahina sa lahat ng panloob na organo hanggang sa mamatay ang tao. May isang problema lamang ito, mabagal ang pagkilos nito at walang agarang epekto, ngunit tumataas ang bisa nito habang tumatagal. Ang ikalima ay isang lason na nagdudulot ng agarang pagtulog. Hindi nila malalaman ang nangyayari at matutulog sila sa maikling panahon. Ang ika-anim ay ang lason na nakakaapekto sa espiritual na lakas. Ang lason na ito ay hindi gaanong nakakapinsala sa isang tao kapag natutunaw diretso. Ngunit sa sandaling magsimula itong gumamit ng espiritual na lakas, magkakaroon ng epekto ang lason at magpapahina at magpapagod sa kanila habang pumapahina rin ang bilis ng kanilang paggaling. Ang ikapitong lason ay ang lason ng paralysis. Ang taong nahawa ay ganap na may kamalayan ngunit hindi makagalaw o gumamit ng espiritual na lakas, na ginagawa silang mahina. Ang ikawalong ulo ay walang lason, sa halip, ang ulong ito ay angkop para sa paglunok. Ang hydra ay ang pinakamakatotohanang hayop sa mundo, at ginagawa din nitong hayop na may pinakamataas na resistensya sa lahat ng uri ng lason. Bukod pa rito, ang ikawalong ulo ay nagpapahintulot sa hayop na kainin ang anumang uri ng lason mula sa labas at itago ito sa loob ng katawan para mapalakas ang sarili at magamit din itong sandata. Ang huling ulo ay isa sa mga pinakamahirap na lason, ang lason ng salot. Ang lason na ito ay nakakapinsala hindi lamang sa katawan dahil dahan-daang binabawasan nito ang lakas at kinokonsumo ang kanilang sigla at enerhiya. Kung may makipag-ugnayan sa mga likido sa katawan ng taong nahawa, malaki ang posibilidad na mahawa rin sila. Pumasok si Sam sa tore kasama ang mga hayop at sinimulang magsanay para makuha ang kanyang mga bagong kakayahan. Ang mga kakayahan sa lason na lubhang kapaki-pakinabang ay may isang problema naman. Maliban sa nakakasukat na lason na likas sa lahat ng hydra, at ang kakayahan ng ikawalong ulo na kainin ang lahat ng uri ng lason, ang iba pa ay may ilang limitasyon. Ang dami ng lason na maaari nilang gawin ay hindi walang hanggan at may ilang mga paghihigpit. At kakailanganin din ng panahon para makagawa muli kung maubos ang kasalukuyang stock. Ngunit hindi naman masama ang kawalan dahil ang dami ng lason na maaaring gawin at bilis ng paggawa nito ay umaasa sa antas ng hayop, kaya habang tumataas ang lakas ni Mia, mas marami rin ang lason na magagamit. Ngayon, mayroon din itong kakayahan si Sam ngunit ayaw niyang direktang ipakita sa mundo ang paggamit ng lason. Ang elemento na ito ay banta sa maraming gumagamit at mas magiging epektibo kung ito ay isang lihim. Matapos magsanay ng maraming oras sa kanyang tore, nasiyahan na si Sam, ang elemento ng tubig ay maraming magagawa sa sarili nitong paraan, ngunit maaari niya itong gamitin sa mas maraming paraan kaysa sa karaniwan. Natapos na ang pagsasanay, at sa natitirang oras, sinimulan niya ang kanyang pagsasaliksik hanggang sa umaga. Kinaumagahan, muli silang nagtungo sa arena. Ang buong lugar ay naayos na kasama na ang entablado. Ang 10 kandidato ay nakatayo magkatabi sa entablado. Si Duque ay nagsalita sa kanila mula sa kanyang pwesto. Ngayon, maglalabanan kayo para sa pagraranggo. Bawat isa sa inyo ay lalaban sa 10 kandidato, at ang may pinakamaraming panalo ay irerango bilang una. Ang may pinakamaraming talo ay irerango bilang huli. Walang mga limitasyon sa laban maliban sa entablado. Sa isang laban, ang taong mahulog sa labas ng entablado ay matatalo. Hihinto ang laban kung ang isang tao ay sumusuko, nawalan ng kamalayan, o namatay. Maaari kayong magpahinga pagkatapos ng laban, at sa oras na iyon ay ipinagbabawal sa ibang kandidato na hamanin kayo. Si Sam, dahil ikaw ang may pinakamaraming puntos, ikaw ang mauuna at ikaw ang pipili ng iyong kalaban. Upo siya matapos niyang tapusin ang kanyang talumpati. Maliban kay Sam, ang 10 kandidato ay bumaba sa entablado. Sinuri ni Sam ang 9 na tao at sa huli ay tumingin siya sa taong nagsimula ng gulo sa kanya kahapon. Itinuro niya ito at binigyan ng senadorias na pumasok sa entablado. Isang referee na namamahala sa pagtala ng mga laban ang nag-anunsyo. Unang laban, Sam laban kay Taurus Van. Si Taurus ang tanging isa na pumasok sa nangungunang 10 kahapon at pinalitan ng isang lalaking nagngangalang Akan. Ang iba pang kandidato ay hindi nagbago. Isa rin siyang anak ng Maharlika, at ang lalaking kanyang tinanggal sa pwesto ay mula rin sa isang pamilyang Maharlika. Tumingin si Sam kay Taurus na pumasok sa entablado at kumuha ng 2 maikling espada. Laban. Sa sandaling sabihin iyon ng referee, gumalaw na si Sam. Ginamit niya ang kanyang phantom step kasama ang kanyang lakas sa katawan at gumalaw na parang isang kidlat. Bago pa man makapaghanda ng posisyon si Taurus, nakapagbigay na si Sam ng suntok sa mukha nito at ibinagsak siya sa entablado. Boom! Bahagyang nabasag ang entablado. Naramdaman ni Taurus na parang lumabas ang kanyang utak sa kanyang katawan.
Namangha ang mga manunood. Dahan daw ang yumuko si Sam at bumulong. Kung alam mong ano ang mabuti para sa iyo, sasabihin mo ang gusto kong marinig. Kung hindi naman. Nagpahinga siya ng kaunti bago magpatuloy. Magbubunyag ka pa rin ng lahat kahit natapos na ako sa iyo. Hawakan ni Sam ang kamay nito at pinutol ito sa pamamagitan ng pag-ikot. Ay. Napasigaw ng sakit si Taurus. Suso. Habang siya ay papasuko na, isang maliit na ihip ng hangin ang dumating at pumutol sa kanyang dila, na pinigilan ang kanyang mga salita. Tumingin siya kay Sam habang siya ay umaangal sa sakit. Malaki ang mga mata niya sa takot. Mapangasar na ngumiti si Sam at nagsabi, hindi ka makakaalis dito hanggang sasabihin mo ang gusto kong marinig. Kabanata 202. Sinimulan ni Sam na ipakita sa mga manunood kung ano ang mabilis na paghihiganti. Sinimulan niyang ibaluktot ang mga paa at kamay nito sa pinakakakaibang paraan na maaari, at matapos ikulong ang mga braso at paa nito, inayos niya ang mga buto at sinimulang pagalingin ang mga ito sa ganitong posisyon. Ang mga kamay ni Taurus ay baluktot at ikinulong patalikod, magkadugtong. Ang kakaibang pagkakaayos ng mga buto ay nagdudulot sa kanya ng sakit kahit na kaunting paggalaw pa lamang. Ang mga paa ay baluktot sa kakaibang paraan at nakahiga siya ng nakahandusay habang umaangal siya ng mga hindi maunawaan na salita. Lumapit si Sam at hinampas ang mga kamay ni Taurus, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Tumingin siya kay Sam na may mga mata na nanghihingi ng awa, hindi na niya kayang tiisin pa ang sakit. Sa wakas, pinagaling ni Sam ang kanyang bibig at hinayaan siyang magsalita. Agad siyang nagsimulang magsalita. Hindi ko po gustong gawin iyon, plano po iyon ng aking ama. Sinabi niya na dahil may sama ka ng loob kay General Spark at hindi kayang harapin ng General ang sarili niyang gawain, hiniling niya sa akin na patayin ka para makuha namin ang pabor ng General. Iyon po ang dahilan kung bakit ako gumawa ng aksyon laban sa iyo. Ayaw kong ipagsugal ito, kaya tiniyak ko muna na makakakuha ako ng pwesto sa nangungunang 10 bago ako gumawa ng aksyon habang ikaw ay nasugatan. Paumanhin po, talagang paumanhin po ako. Ibinalik niya ang lahat ng ito sa isang hininga lamang. Ayaw na niyang tiisin pa ang sakit na ito. Tumingin si Sam sa kanya ng malamig at walang sinabing salita. Tinitigan siya ng mga manunood habang nanatili siyang tahimik sa ilang sandali, ngunit maaari nilang maramdaman ang kanyang malamig at mapang-uusig na damdamin. Bigla niyang inunat ang kanyang paa patalikod at gamit ang purong lakas, sinipa niya ang ulo ni Taurus na nagdulot ng pagkabasag nito sa sandaling iyon. Ang mga ungol at mabagal na paggalaw dahil sa sakit ay biglang tumigil. Hindi na hinintay ni Sam ang senadorias ng referee para tapusin ang laban at sinipa ang patay na katawan palabas ng entablado. Lumakad siya pabalik sa kanyang orihinal na pwesto at tumingin sa natitirang mga kandidato para pumili ng susunod na kalaban. Bumalik na ang kanyang ekspresyon sa normal at hindi man lang nagpakita ng anumang palatandaan na pumatay siya ng isang tao. Dahil isang tao ang namatay at may pwestong nabukas, ang huling taong natanggal kahapon ay kukuha ng ika-10 pwesto, paliwanag ng referee. Tulad ng sinabi niya, si Aiken Joy na natanggal kahapon ay dumating at tumayo sa tabi ng natitirang mga kandidato. Sam, nais mo bang magpatuloy sa susunod na hamon? Tumango si Sam at itinuro si Aiken Joy, ngunit ang huli ay umiling at nagsabi, hindi ko nais na hamanin ang sinuman. Ituring na lamang na siyam na talo ang akin. Nasisiyahan na ako sa ika-10 ranggo. Tumango ang referee para tanggapin ito. Pagkatapos ay itinuro ni Sam ang isa pang tao para hamanin. Natapos agad ang laban sa napakaliit na panahon. Hindi man lang nagpahinga si Sam at ang mga kandidato ay sunod-sunod na sumusuko sa isang iglap lamang. Sa lahat ng oras na iyon, iisa lang ang ginawa niya, gumawa ng isang galaw, isang suntok o sipa, na nagdudulot sa kanila ng banta sa kanilang buhay at tumitigil bago pa sila seryosong masugatan. Si Philip at Jack ay sumuko agad nang hindi man lang sinubukang labanan siya. Nabigla ang mga kandidatong natalo sa kanya sa mga pangyayari. Ngunit hindi nila mahabol ang bilis ni Sam. Sa huli, dalawa na lamang ang natitirang dapat hamanin, sina Trevor at Nicholas. Sam, baka naman bigyan mo kami ng pagkakataong maglaban muna kami, tapos na lang natin gawin ang huling laban at hindi na tayo kailangang pigilan pa ang ating lakas. Biglang tanong ni Nicholas na napatigil si Sam sa pagpili ng susunod na kalaban. Naisip muna ni Sam bago tumango. Matapos bumaba sa entablado, ang natitirang mga kandidato ay pumasok sa entablado isa-isa at sa pagkakataong ito ay medyo mahaba at matinding ang mga laban. Malamig na sinusubaybayan ni Sam ang mga laban. Sa lahat ng mga kandidato, tanging sina Jack at Philip lamang ang natalo kina Trevor at Nicholas, at 6 na panalo ang bawat isa. Nang dumating na ang oras para sa kanilang laban, sumuko na lamang si Philip.
Ang natitirang mga kandidato, isa na rito ay si Josh Carten na ikalawang anak ni Duque na ipinanganak sa parehong taon ni Nicolas ngunit mula sa ibang ina. Isa siya sa mga taong may pinakamababang kakayahan sa 10 at nasa ika-9 na ranggo. Sumunod ang dalawang babae, si Sylvia sa ika-8 ranggo, si Amander sa ika-7. Si Jinan sa ika-6 na ranggo, si Philip sa ika-5, si Jack sa ika-4. Ngayon ay 3 ranggo na lamang ang natitira at 3 tao na kailangang maglaban, sina Nicolas, Trevor, at Sam. Kayo muna, sabi ni Nicolas at bumaba sa entablado, hinahayaan silang maglaban sina Sam at Trevor. Si Trevor ay anak ni General Mercury. Akala ni Sam na siya ay isang karaniwang tao at nalaman niyang totoo nga iyon. Ang titulong militar ay nagbibigay sa kanila ng katulad na katayuan tulad ng mga maharlika ngunit hindi sila ganap na maharlika. Natuwa siya sa sistemang ito. Ang mga maharlikang walang ginagawa kundi gamitin ang kanilang awtoridad para sa sariling kapakinabangan ay binibigyan ng mataas na katayuan, ngunit ang taong namamahala sa buong mga gwardya ng lungsod at nagtitrabaho ng husto ay tinatawag na karaniwang tao. Iniling ni Sam ang kanyang ulo at umakyat sa entablado. Sumunod din si Trevor. Naobserbahan na ni Sam ang estilo ng paglalaban ni Trevor, karaniwang siya ay pasibo at hinahayaan na gumawa ng unang galaw ang kanyang kalaban. Matapos ipagtatanggol ng ilang sandali at maunawaan na ang estilo ng pag-atake ng kalaban, binabagsak ni Trevor sila gamit ang isang pag-atake na inilalabas mula sa malayo na hindi maobserbahan ni Sam. Gayunpaman, malalaman niya rin naman ito sa lalong madaling panahon. Hindi na naghintay pa si Sam at agad na naglunsad ng pag-atake. Ang kanyang bilis ay hindi matatalo ng mga naglilinang sa paunang yugto ng dakilang larangan. Kaya naman may kalamangan siya sa iba pang mga kandidato. Lumitaw si Sam sa kaliwang bahagi ni Trevor at sinipa siya sa gilid. Mas mahusay ang reaksyon ni Trevor kaysa sa karamihan ng mga tao, ngunit hindi ito sapat na mabilis. Nataman ng sipa ni Sam ang tiyan ni Trevor na nagdulot ng pagbelang nito palayo. Hindi nagulat ang sino man ng makayanan ni Trevor na manatili sa kanyang pwesto at maingat na tumingin sa paligid. Hinihintay niya ang susunod na galaw ni Sam, at hindi naman ito tumagal ng mahabang panahon. Ang susunod na galaw ni Sam ay isang suntok sa kanyang mga tadyang. Sa pagkakataong ito, isinara ni Trevor ang kanyang mga mata at ginamit lamang ang kanyang espiritual na pandama, hindi niya hinahayaan na malito siya ng kanyang mga mata at clang! Isang tunog na katulad ng martilyong tumatama sa isang plato ng metal ang umalingaw-ngaw sa arena. Huminga ng malalim si Sam habang hindi gumalaw si Trevor. May isang maliit na istrukturang gawa sa metal ang nabuo sa puntong tinaasan ni Sam. Biglang ngumiti si Sam at gumalaw. Tumaas ang kanyang bilis. Gumalaw siya parang hangin. Lubos na binuwisan niya ang kanyang mga hakbang ng multo at lakas ng katawan. Tumayo si Trevor sa kanyang pwesto parang isang haligi na hindi natitinag sa mga suntok. Ngunit nahihirapan siya. Sa sandaling maramdaman niyang naiintindihan na niya ang bilis ni Sam at nagawang ipagtatanggol ang isang suntok, may bagong pag-atake na naman siya nararanasan. Nagawa ni Sam na taasan ang kanyang bilis ng paulit-ulit. Matapos ang 2 minuto ng patuloy na pagtamaan, tumaas ang bilis ni Sam at ang kanyang paa ay natakpan ng isang ginintoang apoy. Sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay ang atay. Naramdaman ni Trevor na hindi na niya kayang makasunod sa bilis ni Sam. May bahid ng pagkabigo sa kanyang mukha. Mabuti na napansin ni Sam ang kanyang kalaban at alam niyang hindi magtatagumpay ang suntok na ito. Clang! At talagang hindi nakatama ang sipa. Huminga ng malalim si Sam at sinuri ang nakikita niya sa harap. Nakatayo si Trevor sa loob ng isang kalahating transparenting bubong. Mayroon itong kinang na parang metal ngunit parang likido rin. Mukha itong isang bubong na gawa sa makapal na likido. Muli namang gumalaw si Sam at ibinagsak ang isang suntok. Sa puntong magtagpo sila, naging solidong metal ang likido. Sa parehong oras, ang likido malapit sa puntong iyon ay naging isang matalim na bagay na gawa sa metal at papunta sa kanyang mukha. Biglang naalala ni Sam ang isang sinaunang anime na napanood niya noong kanyang nakaraang buhay. Sa anmeng iyon, isang karakter na nagngangalang Gaara ang gumamit ng parehong paraan para umatake, ngunit buhangin ang ginamit niya sa halip na ganitong metal na likido. Naiwasan niya ang matalim na bagay at umatras. Ikaw ang ikalawang tao sa aking mga kapantay na nagpasakit sa akin na gamitin ang pamamaraang ito, sabi ni Trevor habang tinitigan si Sam sa kabila ng bubong. Ngumiti si Sam ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang mahirap para sa kanya na umatake sa taong ito dahil mahirap pumasok sa napakasangkapan at tuloy-tuloy na kalasag na ito na maaari ring maging sandata. Nananatili si Sam sa isang distansya at sinimulang ibuga ang mga gininto ang apoy sa bubong parang isang flamethrower. Ngunit naramdaman niyang walang silbi ang pag-atake.
Kahit na lumalawak ang metal at may isang mahinang puwang na nabuo sa bubong, ang lumawak na metal ay nagbibigay sa Trevor ng mas magandang pagkakataong umatake at patuloy siyang binabato ng mga bagay na gawa sa mainit na likidong metal. Kailangang umiwas si Sam habang siya ay umaatake. Sa pagitan ng mga ito, nawawala ng init ang metal na pagsisikapan niyang itaas ang temperatura para hindi na ito madaling kontrolin. Kahit na may kakayahan si Sam na kontrolin ang elemento, hindi pa rin niya magawang tumutok sa isang solong punto ng bubong dahil maaari lamang siyang maglabas ng apoy sa puntong kanyang tinitingnan at ang kanyang patuloy na paggalaw ay nagpapahirap sa kanya na tumutok sa isang solong lugar. Matapos ang ilang minuto ng walang silbing pagsisikap, nakaisip si Sam ng dalawang paraan para harapin ito. Ang unang paraan ay nangangailangan lamang ng kanyang dalawang elemento na apoy at hangin. Ang pangalawang paraan naman ay nangangailangan lamang ng bagong elemento, ang tubig. Dahil may pagkakataon siya, nagpasya siyang gumamit ng pangalawang paraan. Sa kasalukuyan, nasa gitna ng entablado si Trevor. Nakatayo si Sam sa isang tiyak na distansya mula kay Trevor at itaas ang kanyang kamay. Sinimulan niyang gamitin ang espiritual na enerhiya ng tubig. Isang transparenting malinaw na diskong gawa sa tubig ang nabuo habang ang tubig ay lumalabas mula sa dulo ng kanyang kamay. Dahan-dahang lumipat ang disko patungo sa isang puntong ilang talampakan sa ibabaw ng bubong. May isang landas ng tubig na nag-uugnay sa disko at sa kamay ni Sam habang kinokontrol niya ito, at matapos itong ilagay sa puntong iyon, ang sinag ng araw ay bumagsak sa tuktok ng bubong. Hindi kayang ganap na neutralisahin ng kalahating transparenting likidong metal ang sobrang dikit na sinag ng liwanag, at kailangang tiisin ni Trevor ang init mula sa mahigit sa kalahati ng pag-atake. Naramdaman niyang nasusunog ang kanyang buong balat at nagsimulang mawasak ang kanyang baluti. Nakayanan niya ang pag-atake at ngumunguya ng mga ngipin. Ngunit sa sandaling sinusubukan niyang tumutok sa pagpapalakas ng tuktok ng bubong, itaas ni Sam ang kanyang isa pang braso at sinimulan ang isang apoy mula sa gilid na umaatake sa magkabilang panig. Munting mura na lamang ang maiisip ni Trevor sa unang pagkakataon. Hindi na niya kayang makayanan ang dalawang pag-atake. At sa lalong madaling panahon ay ganap na bumagsak ang bubong. Ngunit biglang itinigil ni Sam ang pag-atake sa sandaling iyon. Napakasama na ng kalagayan ni Trevor. Nasusunog ang kanyang balat, naging abo ang kanyang mga damit, at kahit na ang kanyang buhok ay nasunog na rin. Tumingin siya kay Sam nang may pagkabigla. Dahan-dahang siya ay tumayo at nagsabi, "Talo na ako." Kabanata 203. Lumabas si Trevor sa entablado at tumingin sa referee bago magsalita. "Susuko na rin ako sa susunod na laban." Ibig niyang sabihin ay ang laban nila ni Nicholas. Hindi na siya makakaya pang maglaban ngayon at kailangan niya ng maraming oras para gumaling. Umakyat si Nicholas sa entablado at nagsabi kay Sam, "Kailangan mo ba ng oras para mabawi ang iyong lakas?" "Hindi na. Mabuti." Ngumiti si Nicholas at kumuha ng kanyang sibat. Lubos niyang ibinuhos ang kanyang presensya bilang isang mandirigma ng ikatlong antas ng dakilang larangan. Wala siyang kahit na kaunting pag-iisip na magsimula ng dahan-dahan. Naglaro na siya ng ganitong laro kay Sam dati at ngayon ay kailangan na lamang niya ng isang buong lakas na laban. Kumuha rin si Sam ng kanyang sandata na Reaper, at ibinuhos ang kanyang presensya. Makikita ng sino man na siya ay isang naglilinang ng unang antas ng dakilang larangan. Ngunit ang kanyang lakas ay tiyak na lampas pa rito. Tumingin si Sam kay Nicholas at may ngisi sa kanyang mukha habang siya ay gumawa ng unang galaw. Nagtagpo ang espada at sibat habang pareho silang gumalaw na parang kidlat. Nagulat talaga si Sam na nahahabol ni Nicholas ang kanyang bilis. Sa lahat ng paraan at pamamaraan ng paglalaban na maaaring gamitin, ang bilis ay mahirap labanan. Kung ang bilis at kontrol ay magkasama, lalo pang mahirap labanan. Ginamit ni Sam ang bilis para umatake sa lahat ng naunang kalaban para mas mabilis na matapos ang laban ng hindi nag-aaksaya ng oras. Ngunit hindi na ito gagana ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi agad gumamit si Sam ng anumang pamamaraan ng elemento, nais niyang matuklasan kung hanggang saan niya kayang harapin si Nicholas gamit lamang ang purong paraan ng isang mandirigma. Ang kanilang laban ay lalong lumalakas ng husto. May malaking ngiti sa mukha ni Nicholas na lalong lumalawak habang lumalaganap ang laban. Hindi maunawaan ng natitirang mga kandidato ang kanilang mga galaw, ang tanging nakikita nila ay isang pula na parang dugo at isang pilak na kulay na malamig na kinangkasama ang maraming malabo na larawan. Ang kanilang laban ay parang hindi umaangkop sa kanilang antas. Ang mga taong naglalaban ay parang nasa ibang kategorya na. Tanging si Trevor lamang ang medyo nakakaintindi ng buong eksena. Maging ang mga hukom ay hindi mapigilan na maaliw. Ang laban ng dalawang kabataan ay nagpasigla sa kanila. Habang patuloy na nagtatagpo ang espada at sibat sa loob ng 2 minuto, sa huli ay nataman din ang dalawa. Parehong umatras sina Sam at Nicholas.
May pinsala si Nicholas dahil ang espada ay nagdulot ng maliit na hiwa sa kanyang balikat. Sa kabilang dako, walang anumang sugat si Sam, ang dahilan lamang ay ang kanyang Amerikana na gawa sa mga balahibo. Hindi nakuha ng sibat na tumago sa Amerikana at ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng puwersa ng suntok, ang matalim na tusok ay hindi nakapinsala sa kanya. Hindi na ako nasiyahan ng ganito sa mahabang panahon, sabi ni Nicholas habang iniikot niya ang kanyang sibat at muli na namang gumawa ng galaw. Lumundag siya patungo kay Sam habang siya ay sumisigaw. Mas mabuting labanan mo ako ng buong lakas mo, kung hindi ay pagsisisihan mo ito. Hindi nagsalita si Sam bilang sagot, ngunit nasisiyahan din siya. Hindi na rin niya naramdaman ang labis na pagka-pressure sa isang laban mula nang dumating siya rito. Sa bawat laban, nananalo siya gamit ang labis na lakas o katalinuhan. Ang ganitong uri ng direktang pagharap ay bihira para sa kanya. Lumapit din siya at sinipa ang espada, ngunit sa pagkakataong ito ay sinimulan na niyang gamitin ang espiritual na enerhiya ng hangin. Tama iyon, kahit na kayang labanan ni Sam ang sinumang may mas mataas na antas ng paglilinang, kayang gawin din iyon ni Nicholas. Kaya naman sa paglaban sa isang taong tulad ni Nicholas, nahihirapan si Sam gamit lamang ang paraan ng isang mandirigma kahit na isama pa ang lakas ng kanyang katawan. Ito ay dahil sa pagkakaiba ng antas, kung siya ay nasa parehong antas ni Nicholas, tiyak siyang makakapanalo. Ngunit dahil mahirap na ngayon, gagamitin na niya ang mga enerhiya ng elemento. Bukod pa rito, iyon din naman ang kanyang mga kakayahan at walang mali sa paggamit nito. Habang sila ay nagtatagpo, naging mas matalim ang presensya ng espada ni Sam dahil sa pagpapalakas ng elemento ng hangin. Ang bawat galaw ay lalong nagiging mapanganib dahil hindi lamang ang paggalaw ng espada mismo ang mapanganib ngayon, kahit na ang hangin na nagagawa ng bawat paggalaw ay sapat ng matalim para maramdaman ni Nicholas ang banta. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang nasisiyahan parang isang bata sa isang lugar ng libangan. Lalong lumalakas ang laban. Dahan daw ang nag-iipon ng mga pinsala si Nicholas. Kahit na ang mga pag-atake ni Sam ay hindi malaki ang sakop, nahihirapan pa rin siya dahil paulit-ulit at patuloy ang mga ito. Hindi rin maayos ang kalagayan ni Sam. Napansin ni Nicholas na napakahirap tumago sa Amerikana na gawa sa mga balahibo, ngunit iyon din ang nagsabi sa kanya na ang ibang bahagi ng katawan ni Sam ay bukas para sa pag-atake. Kaya naman nabawasan ang mga lugar na pwede niyang atakehin ngunit hindi siya nawawala ng lakas ng loob. May hindi bababa sa 3 pagkakataong muntik nang matamaan si Sam at may isang tahasang tusok sa kanyang dibdib. Ngunit ang nagulat pa ay si Nicholas mismo. Hindi niya nakuha pang tumagos ng malalim sa dibdib ni Sam. Napakapayat ng mga kalamnan at balat ni Sam na maliban na lamang kung gagamitin niya ang buong lakas ng kanyang pag-atake, hindi mapuputol ng kanyang ibang mga pag-atake si Sam, madali itong makakabawi. Sinasyahan ng dalawa ang laban. Ang laban na ito ay walang mga paggalaw na nakaaakit ng pansin tulad ng laban kay Trevor, walang mataas na antas ng kontrol sa mga elemento at malalaking uri ng pangkukulam. Ang tanging naroon ay patuloy na banta ng posibleng panganib at isang napakataas na antas na pagsubok sa kanilang mga pandama at likas na kakayahan sa paglalaban. Parehong nasa balikat ng kalikasan ang dalawa. Hindi lamang ito laban ng lakas at pamamaraan kundi pati na rin ng kanilang lakas ng loob. Ang unang taong susuko at magpapakita ng kahit kaunting takot ay matatalo. Nasa sukdulan na sila. Habang naglalaban ang dalawang kandidato, lalong nahuhumaling at nasasakupan ng mga manunood ang kanilang laban. Lubos silang nadadala dito. Gumamit lamang si Sam ng elemento ng hangin, hindi niya mapaglakihan na gumamit ng isa pang elemento dahil natatakot siya na kung magdagdag pa siya ng isa pa at mawalan ng kontrol sa ritmo ng laban kahit isang segundo lamang, matatalo siya. Hindi niya kayang bigyan ng pagkakataon si Nicholas. Habang ang dalawang kandidato ay naglalaban sa kanilang mga limitasyon, nakita ng mga manunood ang isang bagay na kahanga-hanga na maaaring hindi nila makalimutan sa kanilang buhay. Ang diwa ng paglalaban ng dalawang kabataan ay nagsimulang mabuo sa mga anyo, iyon ay ang pagbuo ng diwa ng paglalaban. Parehong malapit ng mabuo ang kanilang mga diwa ng paglalaban sa parehong oras. Sa panig ni Nicholas, makikita ang isang anino ng isang hayop na may 4 na paa, karaniwan ito dahil karamihan ng mga estilo ng paglalaban ng mga tao ay hinango mula sa mga hayop, at dahil ang diwa ng paglalaban ay isang anyong likha ng kalikasan, laging may kaugnayan ito sa mga ligaw na nilalang. Ngunit sa panig ni Sam, nakita nila ang isang bagay na kakaiba. Isang anino na hindi nila nakita o narinig kahit kailan, maging si Duque at mga general ay walang ideya kung ano ito. Ngunit sa sandaling hinihintay nilang mabuo ang dalawang figure para masaksihan ang himala, biglang nagbago ang takbo ng laban. Si Nicholas, na higit na napinsala sa dalawa, sa huli ay hindi na makaya at nagkaroon ng malubhang pinsala sa kanyang balikat.
Paulit-ulit na tinututok ni Sam ang lugar na iyon para mas madali na niyang matalo ito, at ngayon dahil sa mga naipon na maliit na sugat sa balikat na iyon, hindi na niya kayang tiisin ang sakit at mga epekto ng pagkawala ng dugo. Hindi rin maayos ang kalagayan ni Sam. May ilang maliit na sugat din siya sa dibdib, tiyan, mga paa, mga palso, at mayroon pa siyang maliit na hiwa sa kanyang leeg. Ngunit hindi niya ipinagkait ang pagkakataong ito at ibinagsak ang maraming pag-atake gamit ang kanyang espada. Apat na sinag mula sa espada ang dumating kay Nicholas isa-isa, naiwasan niya ang dalawang ngunit hindi na niya maiiwasan ang dalawang natitira. May malalim na hiwa siya sa kanyang dibdib, at bago pa siya mahina dahil sa pinsala, lumapit si Sam at inilagay ang espada sa kanyang leeg. Talo ka na, sabi ni Sam habang siya ay humihingal ng hangin. Ito ang pinakamahirap na laban ng isa sa isa ng walang anumang tusong paraan at panlabas na salik mula nang dumating siya sa mundong ito. Ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang mga nakaraang araw noong kanyang nakaraang buhay. Gumamit si Nicholas ng kanyang sibat para suportahan ang kanyang sarili, ayaw niyang mahulog at tiningnan diretso ang mga mata ni Sam na may ngisi sa kanyang mukha. Sa tingin ko nga, pagkatapos lamang noon ay binaba ni Sam ang kanyang espada at sabay silang bumagsak sa entablado. Hindi sila nawalan ng kamalayan, gusto lamang nilang magpahinga. Sa susunod, tatalunan kita, sabi ni Nicholas sa mahinang boses. Mangarap ka na lang, sa susunod, tatalunan kita ng hindi gumagamit ng anumang elemento. Sagot ni Sam na nagpapakita na ayaw niyang matalo. Bihira ito para sa malamig at walang emosyong si Sam. Hindi siya karaniwang nagsasagot ng ganito o mahilig sa ganitong uri ng pang-aasar. Ngunit sa pagkakataong ito, ginawa niya ito. Nakahiga siya sa entablado habang tinitingnan ang malinaw na kalangitan. Ngayon ay naramdaman niya ang kanyang sariling buhay na buhay. Ang kanyang puso ay puno ng sigla. Ang damdaming ito ay ipinapaalala sa kanya ang mga salita ng isa sa mga pinakamalapit sa kanya noong kanyang nakaraang buhay. Hindi mahalaga kung gaano ka kagaling sa maraming bagay o kung ilang titulong makakamit mo, tandaan mo lang isang bagay, Sam, ika'y palaging isang mandirigma at sa laban ka lamang makakaramdam ng buhay na buhay. Kahit na hindi mo ito gusto o tanggapin, iyon ang katotohanan. Palaging gusto ni Sam ang kanyang pagkakakilanlan bilang lumikha at imbentor, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-eksplora at matuto. Ngunit ito ay isang pagtakas lamang sa karamihan ng kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng lahat, kalahati ng kanyang buhay ay ginugol niya sa larangan ng digmaan at sa gitna ng mga bangkay. Kahit na hindi niya ito gusto, ang katangiang iyon ay nakaukit sa kanyang puso at kaluluwa at hindi niya ito maaring tanggihan o takasan. Mayroon na lamang siyang isang pagpipilian, yakapin ito at manatiling buhay. Kabanata 204. Tumayo si Duque sa entablado na halos nawasak na mula sa laban. Tumingin siya sa 10 kandidato na nakatayo sa ibaba ng entablado ng maayos at nagsabi. Kayo ng 10 ay aalis sa Southern Star sa loob ng 1 linggo at patungo sa kabisera ng imperyo. Sa loob ng 1 buwan at kalahati, makukumpleto na ang 18 taong gulang ng prinsesa at magkakaroon ng isang seremonya sa araw na iyon din ang huling araw ng inyong kompetisyon sa imperyo. Bago iyon, haharapin ninyo ang mga hamon na dapat ninyong lampasan para patunayan na karapat-dapat kayong dumalo sa seremonyang iyon. Isa pang bagay, may malinaw na kahalagahan ang ranggong nakuha ninyo at malalaman ninyo ito kapag nakarating na kayo sa kabisera ng imperyo. Sa loob ng 1 linggo, gawin ninyo ang lahat ng paghahanda at magpaalam sa inyong mga kamag-anak, baka hindi pa kayo makabalik sa Southern Star City sa mahabang panahon. Matapos ang talumpati, umalis na ang lahat para gawin ang kanilang mga gawain. Sa linggong ito, maraming bagay ang kailangang gawin ni Sam, makipagkita sa isang tao, magpadala ng regalo sa isang tao, magpadala ng mensahe sa isang tao, at huling ngunit hindi bababa sa lahat, iwasan ang ilang taong labis na gustong makita siya. Halimbawa, ang pinuno ng Artisan Tower. Sinubukan ng lalaking ito na makipag-ugnayan kay Sam sa nakalipas na 8 buwan ng yugto ng negosyo, ngunit hindi ito nagtagumpay. Alam ni Sam kung bakit niya gustong makita siya at wala siyang intensyon na gawin ito. Binigyan na niya ng pagkakataon ang lalaking iyon ngunit nalunod ito sa kasakiman, kaya't inalis na siya ni Sam sa kanyang mga koneksyon at wala siyang intensyon na makinig pa sa lalaking iyon kahit na magbago pa ito. Para naman sa mga taong kailangan niyang makita, sila ang 3 pinuno ng mga tower. Sa kanilang pagpupulong, pinag-usapan nila ang kinabukasan ng parke at lahat ng nauugnay dito, pati na rin kung paano nila ito patatakbuhin habang wala siya. Ilan lamang ang kanyang sinabi. Ang mga miyembro ng tribong Dragonhawk, sa anumang sitwasyon ay hindi maaaring alisin sa kanilang trabaho nang walang aking pahintulot. Tanging paglipat lamang ng kanilang tungkulin ang inyong awtoridad.
Ang paraan natin ng pagbabahagi ng kita ay mananatiling pareho maliban na lamang sa karagdagang 5% na makukuha ninyo sa bawat kasunduan dahil kayo ang magiging namamahala nito. Ang aking bahagi ng kita, na maaari kong matansya kung magkano, ay hindi dapat magnos, maaari akong magpadala ng isang tao na may aking Scholar Artisan Badge para kunin ang aking pondo anumang oras. Ang pinakamahalagang bagay sa lahat, anumang disenyo ng pormasayon, disenyo ng inskripsyon, at kahit modelo ng negosyo ay hindi dapat ibunyag sa sinumang hindi kabilang sa ating apat. Kung sakaling mabunyag man ang mga ito, umaasa akong handa kayong harapin ang mga kahihinatnan dahil hindi na ako magtatanong pa kung ano ang nangyari. Pananagutan ko ang lahat ng pantay-pantay. Kaya naman mas mabuting asahan ninyong walang traidor sa inyong mga tauhan at walang ibang dukdom ang makakakuha ng lahat ng aking mga disenyo. Hanggat ginagawa ninyo iyon, kakaunti lamang ang pagkakataong makakagawa ng katulad ng ating negosyo ang iba. Sa mga salita ni Sam, medyo hindi nasiyahan ang tatlong pinuno ng tower. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ng mga salitang iyon na may mga pagdududa si Sam sa kanilang integridad sa negosyo, at hindi magandang pakiramdam para sa isang nascent na manggagawa na mabigyan ng babala pa ng isang binatang bagong lamang nakapagtagumpay ng pagsulong sa dakilang larangan. Alam din ni Sam na ganito ang mararamdaman nila ngunit hindi niya itinago ang kanyang intensyon. Iilan lamang ang pinagkakatiwalaan niya sa mundong ito at hindi kabilang sa kanila ang mga pinuno ng tower, lalo na pat bilyon-bilyon at posibleng trilyon-trilyong espiritual na bato ang kasangkot. Tumayo si Sam at bago umalis ay nagsabi, "Naiintindihan ko kung hindi kayo nasisiyahan, ngunit umaasa akong pag-isipan ninyo ito at gumawa ng desisyon kung susundin ninyo ang aking mga salita o hindi pagkatapos ninyong makita ang mga paputok na inihanda ko sa gabi bago ako umalis." Matapos sabihin iyon, umalis na si Sam at iniwan silang nalilito kung ano ang ibig sabihin ng mga paputok. Sa mga susunod na araw, ang mga shadow mice ang nasa trabaho. Kailangan niyang magpadala ng regalo sa pinuno ng pamilyang Van na maginhawang nais na patayin siya para makuha ang pabor ng general. Para naman sa paghihiganti kay General Spark, masyadong madali para sa general kung mamatay lamang siya ng basta-basta. Kaya naman may plano si Sam para sa kanya. Sa 6 na araw na iyon, nanatili si Sam sa ikalawang palapag ng tore at nagtatrabaho sa isang bagay na seryoso. Simula nang mawala ng bisa ang epekto ng dugo ng hydrocemia dahil hindi na sapat ang laki nito para makuha niya ang mga sustansya nito, iniwan na niya ang lahat para sa espadang, executioner, na sumipsip nito, at naging bantas na 5 na espada na ito. Hindi pa ito angkop para gamitin niya ngayon batay sa kanyang lakas. Ngayon, nawala na ang lahat ng mga sustansya sa dugo at tanging mga nakakalason na epekto na lamang ang natitira, malalagas din ito sa loob ng 1 o 2 taon nang walang epekto ng mga sustansya ng dugo. Dahil napakalakas ng bisa nito, malaki ang magagamit ni Sam dito. Ngayon ay ginagamit niya ito hindi lamang para gumawa ng mga mutidong nakakalason na halamang gamot kundi pati na rin para sa ibang layunin. Sa loob ng tore, sa loob ng 6 na araw, nagtrabaho si Sam sa isang malaki, madali ngunit nakakaabang na proyekto habang ang mga shadow mice ay nangalap ng mga kailangan niyang impormasyon. Ang impormasyong iyon ay hindi tungkol sa Blackwater, hindi niya nais na targetin ang organisasyon sa ngayon dahil mahirap pa para sa kanya na harapin sila sa ganitong sukat batay sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang impormasyon ay tungkol sa pamilyang Van at kay General Spark. Sa ika-7 araw na siyang huling araw niya sa lungsod na ito, lumabas si Sam ng maaga ng umaga. Marami siyang gagawin. Lumabas siya ng kanyang tahanan gamit ang Divine Dimension at ang mga shadow mice at pumasok sa ari-arian ng pamilyang Van. Sa ari-arian na iyon, maingat na nagtago ang mga shadow mice sa isang anino malapit sa mansyon ng pinuno ng pamilya. Ang pinuno ng pamilya ay nababagabag nitong nakaraang linggo. Namatay ang kanyang anak ngunit hindi siya nalulungkot dahil marami pa siyang mga anak mula sa iba't ibang kasintahan, at ang bunso lamang ang kanyang nawala. Mayroon pa rin siyang panganay na pinakapagmamalaki niya. Nababagabag siya lamang dahil ibinunyag ng kanyang anak ang kanyang mga plano. Nalaman niya ang tungkol kay Sam at nalaman na ito ay isang taong mapaghihiganti. Ngunit hindi pa siya lubos na nag-aalala ngayon dahil hindi naman ito isang agarang problema, ayon sa kanyang nalalaman, hindi pa sapat ang kakayahan ni Sam na labanan ang pamilyang Van. Natatakot lamang siya na gamitin ni Sam ang kanyang mga koneksyon para pahirapan ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ngunit wala pa namang anumang aksyon na ginawa laban sa kanila, na lalong nagpapabigat ng kanyang kalooban. Kaya naman nitong nakaraang linggo ay abala siya sa pagpaplano ng mga paraan para harapin ang anumang posibleng sitwasyon na maiisip niya. Ngayong araw ay nagtungo siya para sa pulong ng pamilya dahil ito na ang huling araw na mananatili si Sam sa lungsod at kailangan nilang tiyakin na handa sila sa anumang gagawin niya.
Ang pinuno ng pamilyang Van ay isang dalubhasa sa Peak Grand Realm. Sinubaybayan siya ng mga Shadow Mice habang siya ay umalis ng mansyon, at agad silang nagpatuloy sa kanilang gawain. Mula sa impormasyong nakuha ni Sam mula sa mga Shadow Mice, ang mansyon ng pinuno ng pamilyang Van ay isang pribadong lugar na hindi maaaring pumasukan ng ibang miyembro ng pamilya. Napansin din nila ang isang kawili-wiling bagay sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa ng mansyon. Ngayon ay nasa loob na si Sam ng silid na iyon at tinitingnan ang isang istrukturang parisukat na parang Rubik's Cube. Hindi niya maintindihan kung ano ito ngunit alam niyang karamihan ng oras ng pinuno ng pamilya ay ginugugol dito habang binabago ang hugis ng kubo. Ang kubo ay protektado ng isang pormasayo na nagtatago nito. Ngunit walang ibang seguridad sa paligid nito dahil lubos na sigurado ang pinuno ng pamilya na walang nakakaalam nito. Nabuksan ni Sam ang pormasyong nagtatago nito sa pamamagitan ng paghahanap ng butas sa daloy ng enerhiya at kinuha ang kubo. Pagkatapos nito, hindi siya umalis na parang anino tulad ng paraan ng kanyang pagpasok. Gumawa siya ng isang maliit na daanan sa ilalim ng lupa na sapat na lapad para makalabas ang isang daga, pumasok sa Divine Dimension, at hinayaan ang daga na dalhin siya sa daanan. Bago sila makatakas, inilagay ni Sam ang isang malaking parisukat na energy cell na halos napupuno na ang buong silid, kakaunti na lamang ang puwang na sapat na lapad para makadaan ang isang tao sa gilid ng kubo. Hinintay niya ang gabi para lumubog ang araw para maibigay niya sa buong lungsod ang isang napakagandang tanawin. Matapos lumubog ang araw, pumasok ang pinuno ng pamilyang Van sa kanyang mansyon at tulad ng kanyang nakagawian, ibinuhos niya ang kanyang espiritual na pandama patungo sa lihim na silid sa ilalim ng lupa. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang malaking dami ng espiritual na enerhiya na lumalabas mula sa silid. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang malaking energy cell at labis siyang nagulat. Ngunit bago pa siya makaisip ng kung ano ang nangyayari, narinig niya ang mga salita ni Sam. Iyong talaga namang ambisyoso at mapanlikha ng mga estratehiya, ngunit hindi ka dapat nag-isip na gagamitin mo ako bilang unahan mo. Ngayon ay kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang iyon, naiintindihan na niya kung sino ang nagsasalita at bigla siyang may masamang hinala. Tama ang kanyang hinala. Sa kabilang dako ng kubo, nakatayo si Sam na may mga kamay sa kanyang sariling kubo at nasa huling yugto na siya ng pagpapahina nito. May isang kalamangan ang paggamit ng mga energy cell na ito, kung mas malaki ito, mas maraming oras ang kailangan para pahinain at mas mahaba ang panahon bago ito sumabog. Natapos na ni Sam ang pagpapahina sa energy cell at pumasok sa Divine Dimension na dinala ng Shadow Mouse sa daanan, at gumalaw ito ng mabilis hanggat maaari. Matapos itong makarating sa kabilang dulo na ilang yarda ang layo mula sa mansyon, pumasok ito sa Divine Dimension at iniwan ang kristal sa labas. Boom! Isang malakas na pagsabog ang narinig at nanginginig ang lupa. Ang kristal ng Divine Dimension ang tanging bagay sa paligid na nakatiis sa pagsabog dahil ginawa ito ng isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa sinumang nasa imperyo at kahit nasa buong planeta. Kaya naman iyon lang ang bagay na hindi nasira ng pagsabog ngunit tinapon pa rin ito palabas ng ari-arian. Nagulat ang buong lungsod nang makita nila ang malaking dami ng enerhiya ng elemento ng apoy na pinalilibot ang langit na may pulang liwanag. Lahat ng nasa paligid ng ari-arian ng pamilyang Van kasama ang mga tirahan ng mga pangunahing miyembro ay ganap na nawasak at naging isang mainit at natutunaw na hukay ng bato. Si Duque, ang mga general, ang mga karaniwang tao, ang mga pamilyang Maharlika, at ang mga pinuno ng tower ay lahat nakakita ng malaking pagsabog na iyon, ang kalahati ng gitnang bahagi ng lungsod ay nakaramdam ng mga panginginig ng lupa. Matapos may putok ang Divine Dimension, hinayaan ni Sam na dalhin ito ng isang Shadow Mouse at pumasok sa ari-arian ng general. Sa pagkakataong ito, nag-iwan siya ng isang liham sa mansyon ng general at gumawa ng isang maliit na pagsabog sa isang bukas na lugar ng ari-arian. Boom! Isa pang pagsabog, hindi kasing laki ng nauna, ang nangyari sa ari-arian ng general. Lumabas siya ng mansyon at nagulat nang makita ang isang liham sa sala habang papunta siya sa lugar ng pagsabog. Ngunit nagmadali pa rin siya doon at nang makita niyang hindi naman masyadong malaki ang pinsalang dulot nito, huminahon siya at bumalik para basahin ang liham. Malamig na niyang alam kung sino ang sumulat nito matapos niyang makita ang pagsabog sa ari-arian ng pamilyang Van at sa kanyang sariling mansyon. Pawisan siya habang mabilis na pumipitik ang kanyang puso sa takot. Ilan lamang ang mga salita sa liham. Sana nagustuhan mo ang mga paputok na espesyal kong inihanda para sa iyo bilang palm. Ngunit bago ako umalis, may sasabihin ako sa iyo, hindi na sa iyo ang iyong buhay, itong akin na para kunin at pansamantala ko lamang itong iniiwan sa iyo. Maaari itong patunayan sa katotohanan na maaari kong kunin ang iyong kaiyahiyang buhay anumang oras na gusto ko.
Sa susunod kong pagdating sa Southern Star City, mawawalan ka na ng buhay. Hindi mo malalaman kung paano ko ito kukunin, kailan ko ito kukunin, at sa anong dahilan ko ito kukunin. Hanggang sa oras na iyon, mas mabuting buhayin mo ng buong lakas ang iyong buhay. Halos mapahandusay si General nang manghina ang kanyang mga binti. Sumusuporta siya sa sarili at pinilit na umupo sa sopa. Ito ang unang pagkakataong naramdaman niya ng ganitong kalaking takot na basa siya ng pawis. Hindi niya inakala na mabubuhay siya sa takot, ngunit nang tingnan niya ang liham at maramdaman ang malaking pagsabog sa ari-arian ng pamilyang Van, hindi niya mapigilan ang panginginig. Ngayon, sa unang pagkakataon, natakot siya para sa kanyang buhay, at ito ay dahil sa isang binatang wala pang 18 taong gulang. Noong gabing iyon, maraming mga makapangyarihang tao sa lungsod ang nabigyan ng babala mula kay Sam. Kabanata 205. Kinaumagahan, si Sam kasama ang ibang mga kandidato at si Watt ay nagtipon sa mansyon ni Duque. Noong araw na iyon, tiningnan ni Duque si Sam ng may ibang paraan. Noong una, nag-aalala lamang siya kay Sam baka gamitin nito ang anumang impluwensyang makukuha niya sa hinaharap para maghayganti sa kanila. Ngunit ang mga paputok kahapon ay nagbigay sa kanya ng bagong pagkaunawa. Hindi niya alam kung paano niya ito nagawa, ngunit tunay ang banta at kahit siya ay hindi sigurado kung makakaligtas siya kung nahuli siya sa pagsabog ng espiritual na enerhiya. Binisita niya ang ari-arian ng pamilyang Van na halos ganap na nawasak at nakita na ang espiritual na enerhiya ay ganap na nagkakagulo. Mamatay kaagad ang isang bagong manggagawa pagpasok pa lamang sa lugar na iyon. Labis siyang nagulat at nang marinig niya ang tungkol sa liham ng general, hindi niya mapigil ang isipin ang mga nakaraang sitwasyon at alalahanin kung may nagawa ba siyang masama kay Sam. Saya rin niya na ang kanyang anak at si Sam ay may kaibiganang namamagitin, na nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Matapos magtipon ang lahat, kumuha si Duque ng 10 card na kasing laki ng credit card. Binigyan niya ng isang card ang bawat kandidato. Tiningnan ni Sam ang card, may pangalan niya sa isang bahagi at may numero naman sa kabilang bahagi. Ipinapakita nito ang bilang na 46,307. Ito ay ang bilang ng mga puntos na nakuha niya dagdagan ng 10,000. Pagkatapos ay nagsabi si Duque sa kanila. Ang mga card na ito ay mahalaga para sa inyo sa natitirang bahagi ng kompetisyon at hindi ninyo maaaring itago sa inyong mga spatial ring, kaya tiyaking ligtas ang mga ito. Ang numero sa likod ay ang inyong kasalukuyang bilang ng mga puntos at nakakuha kayo ng dagdag na puntos batay sa inyong ranggo. Pagkatapos nito ay dinala niya sila sa bakuran ng ari-arian ni Duque at nagsabi. Hindi naman masyadong malayo ang kabisera ng imperyo mula sa lugar na ito at mayroon tayong 1 linggo para mag-ulat, kaya't inihanda ko ang ilang mga hayop na makakalipad para sa inyong paglalakbay. Sasamahan ko kayo papunta sa kabisera, kaya hindi na kayo kailangang mag-alala tungkol sa inyong kaligtasan. Ngayon, pumili na kayo ng hayop na gusto ninyo. Pinapalakpak niya ang kanyang mga kamay at ilang tagapaglingkod ang nagdala ng mga hayop mula sa kagubatan. May iba't ibang uri ng hayop doon, mayroon pang whirlwind falcon na pag-aari ni Watt. Karamihan ay antas 4 at bawat isa ay maaaring pumili ng isa. 4 lamang ang hindi interesadong pumili, sina Sam, Watt, Nicholas, at Josh. Hindi ka ba pumipili? Tanong ni Nicholas kay Sam. Bakit hindi ka rin pumipili? Mayroon na kaming sarili. Bago pa niya matapos ang pangungusap, 3 malalaking nilalang ang lumabas mula sa kagubatan, na nagulat sa mga hayop na sinusuri ng ibang kandidato. 3 tigre na may mga gininto ang pakpak ang lumabas mula sa kagubatan, ang nangunguna ay 10 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang tigre at mula sa kanyang presensya, naramdaman ni Sam na ito ay hindi bababa sa antas 6. Ang 2 natitira ay antas 4. Sa sandaling lumabas sila, tumakbo sila patungo kina Josh at Nicholas. Yamakap si Nicholas sa ulo ng tigre at ngumiti kay Sam. Tumango lang si Sam at nanatiling tahimik. Tinitingnan lamang niya ang mga hayop na sinusubukang piliin ng mga kandidato. Sa sandaling iyon, nagsabi si Duque. Subukang pumili ng hayop na komportable sa inyo, makakatulong ito sa inyo sa kabisera ng imperyo. Maaaring kailanganin ninyong madalas na maglakbay sa kabisera at mahirap maglakad palagi dahil napakalaki nito. Ito ay isang regalo ko sa inyo. Sa mga salitang iyon, agad na tumakbo pabalik si Philip kay Sam at nagtanong. Aling hayop ang pinakamaganda dito? Bakit? Libre naman ito, kaya bakit hindi ako kukuha ng pinakamahalaga? Iminumungkahi kung pumili ka ng pinakamabait para sa iyo. Sige, sabihin mo na lang kung alin ang pinakamabait at kasabay noon ay pinakamahalaga. Inikot ni Sam ang mga mata at tiningnan ang mga hayop. Matapos suriin ng maingat, nakita niya na bagaman hindi naman masyadong mataas ang grado ng mga hayop, magaganda pa rin naman ito.
Itinuro niya ang isang hayop na parang hawk na may mga elemento ng hangin at metal at nagsabi, Steel-winged hawk, mas angkop ito para sa iyo. Gaano ito kahalaga? Bakit mo ba pinag-iisipan ng husto ang halaga nito? Iyan ay isang antas-apat na hayop at may magandang lahi, medyo mahalaga ito. Paano naman ito kapag ikukumpara mo kay Sky o Yanwo? Iyon ay kasing husay lamang ng mga panther. Eh hindi naman pala masyadong maganda. Muntik nang sampelan ni Sam ang lalaking ito hanggang sa mamatay. Mas mabuting piliin mo na iyan bago pa makuha ng iba. Sige, aayusin ko na lang. Sa pagkakataong ito, talagang sinampal ni Sam ang lalaking ito sa ulo. Matapos nilang piliin ang kanilang mga hayop, hindi na nag-abala pang pumili sina Sam at Watt dahil mayroon silang hoverboard. Kung kailangan talaga ng hayop, wala naman siyang problema roon, mayroon pa siyang iba pang hayop na kayang lipulin ang lahat ng antas-apat na hayop na ito sa isang iglap. Kung kukuha man siya ng isa, maaaring mawala ng lakas at kumpiyansa ang mga hayop na ito kapag kasama nila ang kanyang mga alagang hayop. Matapos ulit-ulit na kumpirmahin na hindi niya kailangan ng hayop, umalis na ang grupo. Sumakay si Duque sa antas-anim na Golden Winged Tiger, samantalang ang kanyang dalawang anak ay sumakay sa kanilang mga antas-apat na hayop. Ang iba naman ay sumakay sa mga hayop na kanilang pinili. Napansin ni Sam ang isang bagay, ang mga hayop na ito ay hindi mula sa ligaw, huli sila bilang mga sanggol, pagkatapos ay pinalaki at sinanay ng mga tao. Ang mga taong nagsasanay sa kanila ay mga beast tamer, isang propesyon na hindi kasing sikat ng apat na pangunahing tower. Dahil ang mga alagang hayop na makukuha mula sa mga beast tamer na ito ay maaaring mahinahon at mapayapa, ngunit kailangang gumastos ng malaking pagsisikap ang bumibili para tunay na makabuo ng ugnayan sa mga alagang hayop na iyon. Hindi talaga gusto ni Sam ang mga ito dahil nawawala ng bahagi ng kanilang likas na katangian bilang mga ligaw na nilalang na inilibing ng malalim sa kanilang mga sarili. Sina Sam at Watt ay sumunod sa grupo gamit ang kanilang mga board. Kahit na mahaba ang paglalakbay, madalas silang tumitigil. Ang pagtayo sa isang board ay hindi gaanong nakakapagod kaysa sa pag-upo sa isang hayop. Kaya naman maayos silang nakarating sa kabisera ng imperyo. May bayad para makapasok. Si Sam at ang ibang mga kandidato ay may espesyal na pribilehiyo na nalalapat din sa kanilang mga hayop, ngunit kailangang magbayad si Sam para kay Watt at sa iba pang hayop. Ngunit lumabas na hindi na niya kailangang magbayad para sa kanyang mga pribadong hayop, kailangan na lamang niyang magbayad para kay Watt at sa Falcon, at ginamit niya ang kanyang bagong Scholar Artisan Badge para rito. Matapos ang prosesong iyon, mayroon na silang permit para pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng paglipad. Humiga sila sa isang ari-arian na katulad ng ari-arian nila sa Southern Star. May iba pang dokdom na darating pa lamang din. Umalis si Duque mula sa kanilang inookupahang tahanan para i-report ang kanilang pagdating sa mga nauugnay na awtoridad. Noong gabing iyon, binigyan lang sila ni Duque ng ilang payo kung paano makakapag-iba sa kabisera. Binigyang diin niya lalo na ang hindi dapat makasakit ng mga pamilyang maharlika at binabalaan silang huwag galitin ang mga supling mula sa apat na tower, lalo na ang mga prinsipe at prinsesa ng pamilyang imperial na resulta ng kalaswan ng kasalukuyang emperador. Ang kanilang kompetisyon ay bukas na at magtatagal ito ng isang buwan. Labis na inaasahan ito ni Sam dahil matapos ang buwang ito, mas malapit na siyang makakahanap ng sagot kung ano nga ba ang gusto ng mga taong nasa likod ng mga pangyayari. Pinaplano rin niya kung anong mga hakbang ang dapat niyang gawin para palawakin ang kanyang negosyo at makakuha ng mas maraming yaman. Sa parehong oras, kailangan din niyang makahanap ng paraan para harapin ang Blackwater. Mula sa kanyang mga obserbasyon, ang pangunahing punong tanggapan ng Blackwater ay nasa lungsod na ito at ang organisasyon ay may detalyadong paraan ng pagpapadala ng impormasyon sa pagitan ng kanilang mga miyembro. Tiyak siyang lahat ng impormasyon ay nasa punong tanggapan sa kabisera. Kung makukuha niya ito, mas madali na niyang mahaharap ang organisasyon. Nakahiga si Sam sa kama sa kanyang kwarto. Iniisip niya ang mga bagay na maaari niyang maranasan sa kabisera at mula sa card na ibinigay sa kanya, maaari na niyang hulaan ang ilang bagay na maaaring tama o mali. Tumingin siya sa abutanan at natulog. Kabanata 206. Kinaumagahan ng sumikat ang araw, lahat ng kandidato ay nagtipon sa bakuran ng ari-arian kung saan may isang entablado na katulad ng sa ari-arian ng Southern Star City. Isang lalaking may matalas na presensya at mukhang mga huli na 31 taong gulang ang nakatayo na may mga kamay sa likod. May mahabang espada siyang nakasabit sa baywang. Kasing talas ng kanyang dalang espada ang kanyang presensya at nangangailangan ito ng ganap na paggalang at pagkilala. Ang ganitong presensya ay hindi ipinagmamana kundi nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap, pagkatalo, at mga tagumpay. Sinuri niya ang mga tao at matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita siya. Ako ang General Marshal ng hukbo ng Imperyong Orion.
Kilala rin ako sa pangalang Sword Marshal. Kayo lahat ay mga kandidatong napili mula sa mga kabataang mas bata pa sa 25 taong gulang mula sa buong imperyo. Kayo lahat ay kumakatawan sa talino, potensyal, at kinabukasan ng imperyo. Ngunit ito ay simula pa lamang. Haharapin ninyo ang pinakamahirap na kompetisyon na naranasan ninyo sa buong inyong buhay. Sa lahat ng kompetisyon na naranasan ninyo, pinoprotektahan kayo ng mga patakaran at regulasyon na naglilimite sa paggamit ng pandaraya, mga estratehiya, at mga bitag na inilalagay ng inyong mga kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na marami ang mga patakaran na makakapagprotekta sa inyo. Maaari kayong magplano, maaari kayong magbitag, ngunit ang mahalaga lamang ay manalo kayo. Para sa hamong ito, mayroon ka bang isang hukbo ng mga tagasunod na sumusunod sa iyong utos? Maaari mong gamitin sila. Maaari mong ipagawa sa mga hayop ang gusto mo. Gawin mo na. Hindi mo maipatupad ang gawain ngunit maaari mong agawin ang mga tagumpay ng iba. Agawin mo na. Maaari mong linlanggan ang lahat ng iyong mga kalaban. Gawin mo na. Sa susunod na buwan, maliban sa sinasadyang pagpatay at paggamit ng mga subordinate na mas mataas ang antas laban sa iyong mga kapwa-kandidato, halos lahat ay pinapayagan. Nagpahinga siya ng isang segundo at tiningnan ang mga kandidato na ngayon ay nangingibabaw at nag-uusap ng mahinang boses, hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas. Sadyang binababaan nila ang kanilang boses para hindi makuha ang pansin ng Marshal. Matapos ang 10 segundo na paghinto, ipinagpatuloy ni Marshal ang kanyang talumpati. Ang inyong kompetisyon ay magsisimula ngayon at tatagal ng 30 araw. Sa ika-31 araw, ang panganay na anak na babae ng emperador ng Orion, si Prinsesa Natalie, ay ikakasalubong ang kanyang 18 taong gulang at ang mga nanalo sa kompetisyon ay dadalo sa seremonyang iyon bilang mga panauhing karangalan. Ngayon, para sa agenda at mga patakaran ng kompetisyon. Siguro ay natanggap na ninyo ang mga card na ibinigay ng inyong duke. Ang mga card na iyon ay mahalaga sa kompetisyon. Ang inyong layunin ay makuha ang mga card at subukang ilipat ang mga puntos mula sa mga card ng inyong mga kalaban patungo sa inyo. Bukod pa rito, maraming walang laman na card ang nakatago sa lungsod sa iba't ibang lugar at may iba't ibang grado ang mga ito. Mula sa bronze card, silver card, gold card, hanggang sa crystal card. Kung mas mataas ang grado ng card, mas mahirap itong makuha at mas maraming puntos ang makukuha mo mula rito. Ang impormasyon kung saan makakakuha ng mga card na ito ay ibibigay sa pamamagitan ng mga espesyal na nakatagong mga pahiwatig sa mismong lungsod. Ang ikatlong paraan para makakuha ng puntos ay ang pagtanggap ng mga misyon ng militar, mga misyon ng City Guard, ilang espesyal na misyon na maaaring mangailangan ng inyong kadalubhasaan sa iba't ibang propesyon, at iba pa. May isang piyesa ng tabla para sa mga misyon sa ari-arian na ito at isang opisina na may tagapangasiwa na nangangasiwa sa pagbibigay ng mga misyon. Kaya naman, ang pangwakas at pangunahing layunin ng misyon ay kailangan ninyong makakuha ng puntos at marami pa sana. Ang 10 kandidatong may pinakamaraming puntos sa pagtatapos ng buwan ay magiging mga nanalo at ang natitirang kandidato ay matatanggal. Ang 10 kandidatong mapipili ay sasailalim sa labanang mano-mano sa kaarawan ng prinsesa sa harap ng lahat ng mga iginagalang na bisita para matukoy ang inyong mga ranggo. Ito ang layunin ng kompetisyon at para sa mga patakaran tulad ng binanggit ko kanina. Maaari kang gumawa ng anumang gusto mo. Ngunit hindi ka maaaring gumamit ng mga subordinate na mas mataas ang antas para pilitin ang isang kandidatong mas mababa ang antas. Maaari mong agawin ang mga card at ilipat ang mga puntos mula rito patungo sa iyo. Ang paglilipat ng puntos ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang card na magkadikit at paggamit ng iyong espiritual na enerhiya at espiritual na pandama para pilitin ang mga puntos na lumipat mula sa isang card patungo sa isa pa. Ang mga card na nakatago sa lungsod ay gumagana rin sa parehong paraan. Maaari kang magtrabaho sa mga grupo o maaari kang magtrabaho ng mag-isa. At isa pang bagay, maaari kang gumamit ng maraming card. Maaari kang bumili ng mga card sa opisina ng misyon at maaari ka ring bumuo ng isang team card kung nais mong itago ang mga puntos sa isang card na para sa isang grupo. Ang mga puntos sa card na iyon ay hindi maaaring direktang ilipat sa sinumang individual sa grupo, dalawa lamang ang paraan para ilipat ang mga ito, isa ay sa opisina ng misyon at ang isa pa ay kailangang pagmamay-ari ng taong nais na ilipat ang mga puntos ang lahat ng iba pang kasapi ng grupo. Ang mga kalaban ng grupong iyon naman ay walang mga paghihigpit na ilipat ang mga puntos na iyon sa kanilang mga card. Tandaan na sa pagtatapos ng buwan, tanging ang mga puntos sa loob ng mga individual na card lamang ang ibibilang at dapat din na ang isang kandidato ay magkaroon lamang ng lahat ng puntos sa isang card. Kung hindi, ang card na may pinakamaraming puntos ang isasaalang-alang at ibabaliwala ang mga natitirang card.
Para naman sa mga taong kabilang sa mga maharlika at sa pamilyang imperial, hindi mo maaaring gamitin ang sinumang taong nagtatrabaho sa ilalim ng anumang awtoridad ng imperyo bilang iyong subordinate. Hindi sila maaaring magbigay sa iyo ng anumang impormasyon, magbigay ng anumang tulong sa laban, o tumulong sa iyo na hadlangan ang iyong mga kapwa-kandidato. Kabilang dito ang mga opisyal, sundalo, mga commander ng city guard, at iba pa. Kung labagin ng mga taong iyon ang patakaran at tumulong, ang kandidato pati na rin ang taong labag sa patakaran ay mapaparusahan sa pamamagitan ng military road to hell. Ang parusa ay ipatutupad ng aking sariling mga kamay at kahit na ang mga taong mula sa pamilyang imperial ay walang pagbubukod. Matapos niyang gawin ang deklarasyon, nagpahinga siya saglit at nagpatuloy. 2 oras mula ngayon ay magsisimula na ang kompetisyon. Hanggang sa oras na iyon, ang mga gustong bumili ng dagdag na card at magparehistro ng grupo ay maaaring magpatuloy. Pagkatapos ng 2 oras, pinapayagan na kayong magsimula ng inyong kompetisyon. Matapos sabihin iyon, umalis na ang marshal. Agad na nagsimulang mag-usap ang bawat kandidato sa mga kasapi ng kanilang parehong dukedom para makita kung maaari silang bumuo ng grupo. Kahit na ang mga taong mula sa Southern Star ay sinusubukan din itong gawin. Ngunit umalis si Sam sa grupo at naglakad mag-isa patungo sa opisina ng misyon. Maaari ko bang itanong kung magkano ang halaga ng isang dagdag na card? Mabait niyang tanong sa isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakaupo sa counter ng opisina. 10 milyong espiritual na bato. Sabi ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may walang pakialam na tono, ngunit sinusubaybayan niya ang ekspresyon ni Sam para makita kung may pagbabago. Ang sistema ng maramihang card ay talagang isang dagdag na pagkakataon para sa mga kandidato. Kaya naman mataas ang halaga nito. Hindi ito madaling bilhin dahil ang 10 milyong espiritual na bato ay hindi isang halagang madaling makukuha ng sinumang tao. Ngunit nabigla at nadismaya naman ang opisyal dahil tahimik na kumuha si Sam ng isang special jade ring at inilagay ito sa mesa. 10 card, mangyaring. Napatigilan muna ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad bago siya nakapag-react. Kinuha niya ang special jade ring at tiningnan ang loob para hanapin ang 100 milyong espiritual na bato. Tiningnan niya muli si Sam na may walang pakialam na ugali, hindi man lang siya kumurap nang ibigay niya ang napakalaking halagang iyon. Ngunit napagtanto niya ito at nagtanong. Gusto mo bang irehistro ang lahat ng card sa iyong pangalan? Oo. Pagkatapos nito, may proseso ng paglalagay ng pirma ng espiritual na enerhiya ni Sam sa mga card. Sa loob ng ilang minuto, lumabas na si Sam at nakita niyang papalapit sina Philip at Jack sa pasukan. Dapat kang naghintay para sa amin. Bakit ka tumakbo ng mabilis? Tanong ni Philip nang makita siya. Hindi ako interesado sa walang kwentang talakayan tungkol sa pagbuo ng grupo. Mag-uusap sila ng mga bagay na hindi naman totoo at pagdating sa mga huling araw ay maglalabanan sila hanggang sa mamatay. Ano naman ang saysay na makinig pa roon? Akala ko pa naman kayo ay interesadong bumuo ng grupo kasama sila. Sagot ni Sam. Hindi naman. Gusto ko lang makinig sa lahat ng mga bagay na parang matuwid na sasabihin nila sa isa't isa para mas masiyahan pa ako sa laban sa huli. Sabi ni Philip na may masamang ngisi. Hindi ako nag-aalala sa isang taong tulad mo. Mas mabuting magbilis kayo kung gusto ninyong bumili ng dagdag na card. Kailangan kong pumunta sa lungsod para bumili ng bahay, hindi ako maaaring manatili sa lugar na ito. Sandali lang. Mabilis silang pumasok sa opisina. Matapos ang ilang minuto, lumabas sila na may 5 card bawat isa. May masamang ekspresyon si Philip. Mga halos lahat ng kita ko mula sa yugto ng negosyo ay naubos na. Sam, sobrang yaman mo naman. Bumili ka naman ng mga card para sa amin. Inikat ni Sam ang mga mata at malamig na nagsabi. Para bang sa iyo ang perang ginastos mo? Mas mabuting tandaan mo kung sino ang namuhunan sa negosyong iyong pinasukang, sapat na akong mapagbigay dahil hindi ko pa hinahabol ang puhunan ko. Huwag kang mangarap. Naghihintay si Watt. Kailangan ko nang umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naghintay ng sagot at naglakad na lamang palayo. Naghihintay si Watt sa kanila sa entablado. Pagdating nila, lumapit siya sa kanila at ang apat na sila ay pumunta sa pintuan. Wala sa kanila ang nagsalita tungkol sa pagbuo ng grupo o team card dahil mayroon na silang sapat na tiwala sa isa't isa para hindi na kailanganin ang team card para sa kanilang pagtutulungan. Kabanata 207. Matapos lumabas ng ari-arian, sumakay sina Jack at Philip sa kanilang mga bagong alagang hayop samantalang sina Sam at Watt ay gumamit pa rin ng kanilang mga board tulad ng dati. Napakalaki ng kabisera at maraming tao dito ang gumagamit ng kanilang mga alagang hayop para maglakbay. Kakaunti lang ang mga naglalakad.
Pumunta sila sa Artisan Tower at ginamit ni Sam ang parehong paraan na ginamit niya sa Southern Star, nakipag-ugnayan siya sa isang rank 5 architecture artisan at humingi ng tulong para makahanap ng bahay. Tulad ng Southern Star, hinati rin ang kabisera ng imperyo sa iba't ibang zona. Ang gitnang zona ay para sa mga maharlika at pamilyang imperial at hindi basta-basta makakapasok doon ang sinuman. Bukod sa mga maharlika, doon din nakatira ang mga opisyal at mga makapangyarihang tao mula sa 4 na propesyonal na tower. Hindi basta-basta papayagan ng mga gwardya ang sinumang pumasok doon. Kailangang ang tao ay may napakataas na katayuan o may imbitasyon mula sa mga taong nakatira roon. Sa labas ng zonang iyon ay ang panloob na zona, kung saan nakatira ang mga mayayamang tao na hindi naman maharlika. Ang zonang nasa labas nito ay ang business zone at ang huling isa ay ang normal na zona. Bumili si Sam ng bahay sa panloob na zona, hindi ito mansyon kundi isang duplex lamang na may maliit na bakuran, ngunit nagkakahalaga pa rin ito ng 50 milyong espiritual na bato. Matapos bilhin ang bahay, pumunta ang 4 na sila sa isang malapit na restaurant para kumain. Habang kumakain, nagsimulang mag-usap sila tungkol sa kompetisyon. Una nang inayos ni Sam ang mga impormasyong alam niya. May isang grupo mula sa bawat dukdom at mula sa kabisera ng imperyo ay may 2 grupo. 10 miyembro ang bawat grupo. Ngayong nagsimula na ang kompetisyon, ang mga grupo ay nahati na at dapat na ituring na 100 kalahok ang lahat. Sa pagtitipon, napansin ni Sam ang mga natitirang grupo, lalo na ang 2 grupo mula sa kabisera. Ang isa sa 2 grupong iyon ay binubuo lamang ng mga supling ng mga maharlika at opisyal. Ang pangalawang grupo ay binubuo ng mga karaniwang tao. Ang mga pinuno ng siyam na grupo ay tila mga taong may sikat at yaman, dahil makikita ang pagmamataas at pagmamayabang sa kanila. Maaaring mga supling ito ng mga duke o general mula sa kanilang kani-kanilang dukdom. Ang pinuno naman ng unang grupo ng imperyo ay tinatawag na Prinsipe Nathan, ang kapatid na lalaki ng prinsesa. Siya ang pangalawang pinakamasusuportahan na prinsipe pagkatapos ng hari apparent, dahil pareho silang mula sa iisang ina pati na rin ang prinsesa. Ang pinuno naman ng pangalawang grupo ay medyo kawili-wili dahil ang taong iyon ay nakasuot ng damit na hindi malinaw kung lalaki o babae ito, at nakatikip pa ang mukha nito ng maskara na tila may inskripsyon para tiyaking may tatago ang kanilang mukha. Kahit na ang pangalawang nangunguna sa pangalawang grupo ay nakasuot ng parehong damit, ngunit ang kay pangalawa ay kulay maroon samantalang ang kay una ay itim. Mula sa kanyang mga obserbasyon, ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay nasa middle stage great realm na antas 4 o 5. Ang pinakamababa naman ay peak stage novice. Ito ang lahat ng mga bagay na kanilang nakita, narinig, o nalaman sa pagtitipon. Kaya naman, paano tayo magpapatuloy sa kompetisyon? Dapat ba nating targetin ang isang tao sa bawat pagkakataon o ang mga grupo? Tanong ni Philip habang kumakain ng malaking piraso ng karne. Well, sa tingin ko, hindi mahalaga kung ano ang gawin natin dahil kakaunti lang ang mga taong hindi magbubuo ng grupo. Malaking posibilidad na maiiwan mag-isa ang mga nangunguna dahil sila ang pangunahing target ng anumang grupo. At hindi naman masyadong malaki ang mga grupo dahil mataas ang tsansa na may magtataksil, mahirap na bantayan ang bawat isa. Kaya naman hindi magkakaiba kung targetin natin ang mga taong nag-iisa o ang mga miyembro ng grupo. Sagot ni Sam. Hindi ba ibig sabihin noon na ikaw ang pinakamalaking target ng lahat? Sigaw ni Philip. Tiningnan siya ni Sam na parang isang tanga, bakit niya tinatanong ang isang bagay na halata naman. Ang pinakamasamang bahagi pa ay hindi maipagtanto ni Sam kung tunay na tinatanong ito ng lalaki o nagpapadrama lang. Bakit, gusto mo rin bang i-target ako o ano? Hindi ako nangangailangan ng pagbato. Agad niyang ibinaba ang boses. Hindi na siya pinansin ni Sam at nagsabi. Sa tingin ko, ang pinakamabuting gawin natin ay maghintay. Dahil kahit na hindi tayo pumunta para hanapin ang ating mga target, tiyak na may mga taong hahanap sa akin para makakuha ng malaking puntos. Mula sa aking napapansin, lahat ng iba pang nangunguna ay mas mababa sa lakas ni Nicholas sa laban dahil ang mga batang supling ng bawat dukdom ay talo niya, kaya't lubos akong nagdududa na makakarating ng 25,000 puntos ang sinuman kahit na may dagdag na puntos mula sa ranggo. Kaya ako ang pinakamalaking target. Ibig sabihin, ang mga matatalino ay haharapin ako sa huling linggo, ang mga mausisa ay mananatili sa tabi habang tayo ay naglalabanan at susubukang kunin ang lahat ng puntos para sa kanilang sarili, at ang mga taong simple ang isip ay hahanapin ako mula pa sa simula. Kaya naman iminumungkahi kong huwag nating hanapin sila ng kusang loob. Sa halip tapusin na lang natin ang mga misyon at hanapin ang mga nakatagong card habang tinitignan lang natin ang mga taong haharap sa atin. Papuntahan na lang natin ang iba sa huling linggo.
Sa oras na iyon, lalabas na rin ang pinakamausisa at mapanghusgang grupo, at ang mga pinakamay kakayahan at tuwid ang landas na tao ay mayroon ng maraming puntos na handa nang kunin natin. Nagsimulang mag-isip sina Philip at Jack sa sinabi ni Sam. Totoo naman na ang mga taong may pinakamaraming puntos mula pa sa simula ay pinakamaraming target. Ang sinabi ni Sam ay makatotohanan. Sige, gawin na natin iyon. Sa unang 3 linggo, tutukan na lang natin ang mga misyon at sa huling linggo naman ay i-target na natin ang mga kandidato. Samantala, kailangan na lang nating bantayan ang ating kaligtasan. Sabi ni Philip na sumasang-ayon, samantalang pumayag din si Jack. Si Watt naman ay seryosong nakatuon sa kanyang pagkain. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng masarap na pagkain at patungo na sila pauwi sa kanilang bagong tahanan. Ngunit sa sandaling lumabas sila ng restoran. Swoosh! Isang sibat ang dumating patungo kay Sam na may asul na kidlat na kumikislap sa paligid nito. Ngunit bago pa ito tumama sa kanya, kumikinang ng gininto ang liwanag ang kanyang braso habang hinawakan niya ang sibat at tumingin sa direksyon kung saan ito galing. Napansin ni Sam na walang tao sa balkonahe ng kabaligtaran na gusali kung saan dapat bumaril ang umaatake, tumakas na ito matapos mabaigo ang pag-atake. Ngunit hindi ito pinahayaan ni Sam. Sumakay siya sa Harbinger at gumalaw na parang hangin hanggang sa makarating sa balkonahe. Wala ni isang bakas ng taong tumakas. Gaano man kabilis ang tao, halos imposibleng mawala ng walang bakas maliban na lamang kung mayroon itong isang kayamanan tulad ng Divine Dimension ni Sam. Pumunta siya sa daanan sa likod ng gusali at naghanap-hanap. Samantala, tahimik niyang binitawan ang mga Shadow Mice at inatasan silang siyasatin ang lugar. Kahit na hindi nila nakita ang taong iyon, kung ito ay nagtatago sa mga lihim na lugar, mas may tsansa ang mga Shadow Mice na mahanap ito. Maingat na tiningnan ni Sam ang paligid. Sinuri niya ang mga ekspresyon ng mga tao, walang anumang kaguluhan. Ang mga tao sa paligid ay kumikilos ng normal. Kuryoso lang silang tumitingin sa Harbinger, at iyon na lamang. Ang lugar na ito ay malapit sa kanto ng business zone at panloob na zona, kaya't mataas ang antas nito. Kaya naman kakaunti lang ang mga tao. Naramdaman ni Sam na dapat ay napakalapit pa rin ang umaatake dahil mahirap tumakas ng mabilis nang hindi nagpapahalata sa mga tao sa paligid. Matapos ang ilang segundo, isinara ni Sam ang kanyang mga mata at huminahon. Maingat niyang tiningnan ang mga tao sa paligid at tumingin siya sa isang matandang lalaki na lumabas mula sa bar at naglalakad palayo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Napansin niya ito at matapos obserbahan ng isang segundo, kinuha niya ang Golden Crescent at inilagay ang isang sibat habang tinututok ito sa matandang lalaki nang hindi man lang nag-uusap o nagkakaribal. Inunat niya ang kwerdas at nagsimulang magtipon ng espiritual na enerhiya. Nataranta ang matandang lalaki, at handang tumakbo ng paluan siya ni Sam sa likuran gamit ang kanyang presensya. Kasing talas ng dulo ng sibat ang hangin na dulot nito habang pumuputol ito ng maraming butas sa likod ng lalaki. Lumipat si Sam at tinapakan ang kamay ng matandang lalaki at tinanggal ang maskara sa mukha nito bago siya hilahin sa pamamagitan ng kanyang leeg. Ito ay isang batang lalaki mula sa ibang dukdam. Nakita na ito ni Sam dati sa pagtitipon. Hinailan niya ang lalaki pabalik sa pasukan ng restoran at nakita niyang hawak nina Philip, Jack, at Watt ang dalawang ibang tao. 5 kaming inatake noong umalis ka, ngunit iniiwan nila ang dalawang ito at tumakas. Hindi naman marami ang puntos sa kanilang mga card, mga 3 hanggang 4,000 lamang. Dalhin na natin sila sa ating lugar. Mga kalahating oras mamaya. Ang 3 taong umatake ay nakaluhod sa harap ni Sam at iba pa sa silong ng bahay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit binili ni Sam ang bahay na ito, magagamit ang silong lalo na sa mga sitwasyong ganito. Matapos ang ilang seryosong panghihikayat, sinabi ng 3 ang lahat ng alam nila. Ang mga lalaking ito ay mula sa isang grupo na may 6 na miyembro. Ang kawili-wiling bagay ay hindi lahat sila ay mula sa parehong dukdam. Ang buong grupo ay binubuo ng mga huling 2 o 3 nangunguna mula sa 3 dukdam. Nagulat si Sam na hindi lamang sila nagbubuhat ng grupo ng hindi gaanong nagkakakilala kundi sinubukan pa nilang salakayin sila. Lalong nagulat siya nang malaman na hindi siya ang kanilang target. Ang tunay nilang mga target ay sina Philip at Jack. Meron silang nalaman na hindi gusto ni Sam na may taong nakakainis sa kanya at matyaga siyang naghihiganti, ngunit narinig din nila na malakas siya, kaya't gumawa sila ng plano. Ang isa ay magsusugal na atakehin si Sam para siya ay ilayo, at ang natitirang 5 ay aatakehin sina Philip at Jack para kunin ang kanilang mga puntos. Ang plano ay medyo maganda, maliban na lamang sa kung kanino sila nakakuha ng balita, hindi ito nagsabi tungkol sa lakas ni Philip at Jack sa laban na naging dahilan ng kanilang maling paghuhusga sa sitwasyon. Sa katunayan, sinabi pa nito na gumana ito sa ilang maliliit na grupo at ngayon ay nais nilang subukan ang kanilang swerte sa isang malaking bida.
Lalong nagulat si Sam na napagtagumpayan ng mga lalaking ito ang ilang maliliit na grupo. Ibig sabihin, mula pa nang sumikat ang araw ay hindi sila tumigil o nag-aksaya ng oras, ganap silang aktibo. Ngayon, dahil sa kanilang maling pagpili ng target, naging bihag na ang tatlo. Kaya naman, ano na ang gagawin natin sa kanila? Bawal naman ang pagpatay, di ba? Tanong ni Jack. Ubusin natin ang kanilang mga puntos at ibigay ulit ang kanilang mga card, ngunit huwag silang payagang umalis ng lugar. Maglalagay ako ng mga porma sayon para ikulong sila. Hayaan nating makuha ng mga natitirang kasapi ng grupo ang bitag at pumunta rito. Dahil ang tatlong ito ay nahiwalay na, walang halaga na ang team card. Tingnan natin kung pupunta sila rito para kunin sila para ma-access nila ang mga puntos sa team card o ibabaliwala na lang nila ang mga puntos. Kabanata 208. Sa mga susunod na araw, naglaan ng oras para sa pagpapahinga sina Sam at ang kanyang mga kaibigan. Bagamat hindi ito ganap na pagpapahinga, hindi sila nakipaglaban sa ibang mga kandidato para sa mga puntos. Ang ibang mga kandidato naman ay nagmamadali para makakuha ng maraming puntos. Sa unang linggo, kumuha sila ng 3 misyon na may kaugnayan sa City Guard at nakakuha ng maraming puntos, dagdag na halos 5,000 puntos sa kanilang mga account. Naramdaman nila na ang paggawa ng mga misyon ay isang mahusay na paraan para makakuha ng puntos dahil maganda ang mga kabayaran. Bukod pa rito, may iba pang plano si Sam at iyon ay ang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga nakatagong card. Sa unang linggo, hinayaan niyang sundan ng mga Shadow Mice ang Sword Marshal para makahanap ng anumang impormasyon, at hindi naman ganap na walang resulta ang kanilang pagsisikap. May 6 na taong inatasan ng Marshal na may pananagutan sa pagtatago ng mga card. Ang balitang ito ay itinatago ng lubusan at ang 6 na tao ay talagang mga nascent stage na cultivator. Kailangang manatiling lubos na tahimik ang mga Shadow Mice, at salamat sa kanilang kamakailang pagsulong patungo sa antas 4 at pagpapabuti ng kanilang pagkontrol sa pagsasama ng mga elemento, sila ay ligtas. Mula sa mga impormasyong nakuha ng mga daga, may tiyak na bilang ng mga puntos na hinati sa tiyak na bilang ng mga card, at ang mga card na ito ay itatago sa lungsod sa mga tiyak na agwat ng oras. Laking gulat ni Sam nang marinig ang bilang ng mga puntos. May isang piyesa ng tabla sa isang tiyak na silid kung saan nagtitipon ang 6 na tao para talakayin kung saang lugar sila pupunta noong araw para itago ang mga card. Ang tablang iyon ay mayroon pang mga lokasyon ng iba't ibang lugar kung saan itinatago ang mga card. Ngunit nahihirapan ang mga daga na tandaan ang lahat at naramdaman ni Sam na hindi ito isang mahusay na paraan dahil maraming mga lugar na iyon. Kaya naman hinayaan niya ang 6 na Shadow Mice na sundan sila buong araw, at matapos nilang itago ang kanilang kanya-kanyang card, pupunta sila kay Sam para ipaalam ang lokasyon nito. Bagamat nasisiyahan si Sam sa paghahanap ng mga lugar na iyon, naramdaman din niyang may kakaiba. Hindi kailangang gumawa ng silid, magkaroon ng pulong para talakayin, at banggitin ang lahat ng mga lokasyon sa isang tabla ang Marshal. Maaari na lamang niyang ibigay ng diretso sa 6 na miyembro ang impormasyon at mga card para gawin na lamang nila ang kanilang trabaho ng tahimik. Ngunit tila sinadya ito ng Marshal para bigyan ng pagkakataon ang mga kandidato. Bukas niyang ibinigay ang isang paraan para mahanap ang impormasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi naman nananatili sa lugar na iyon ang 6 na tao maliban na lamang sa kanilang pulong, at kung makakahanap ng lugar na iyon ang sinumang tao, malaking puntos ang makukuha nito. Nagtagal ng 1 linggo para tumpak na maugnay ng mga Shadow Mice ang kanilang paglahok sa pamamagitan ng pagsunod kay Marshal dahil ang antas ng paglilinang ng Marshal ay lampas pa sa nascent stage at nararamdaman nila ang presensya ng mga Shadow Mice kahit na hindi nila ito makita. Kaya naman paulit-ulit na iniutos ni Sam na huwag silang lumapit ng masyado, na naging dahilan ng pagkaantala. Ngunit para sa 6 na taong nasa nascent stage, iyon ay larangan na ng mga Shadow Mice, at natukoy nila ang kanilang gawain matapos silang sundan ng 2 araw. Ngayon, maaari nang makakuha ng puntos si Sam nang hindi na nakikipaglaban sa ibang mga kandidato. Ngunit hindi naman ganap na walang problema ang mga lugar kung saan itinatago ang mga card. Ang ilan ay inilalagay sa pribadong silid ng isang mayayamang tao. Ang ilan naman ay inilalagay sa kamay ng pinuno ng isang istasyon ng City Guard. Kaya naman hindi basta-basta ang pagsisikap na kailangan. Ngunit sa huli, hindi na sila mag-aalala tungkol sa pagkuha ng mga card at puntos. Bukod pa rito, napansin ni Sam na ang 3 taong ikinulong niya sa silong ay inabandona ng kanilang mga kasapi sa grupo, hindi bababa sa pansamantala. Walang pumunta para iligtas sila. Ngayong mayroon na silang paraan para makalacom ng puntos, kasangkot din si Sam sa ibang mga bagay at isa na rito ay ang kanyang pagsasaliksik sa elemento ng liwanag. Matagal na niya itong sinusubukan.
Sinusubukan niyang paghiwalayin ang iba't ibang sinag mula sa karaniwang liwanag para magamit niya ang iba't ibang elemento ng liwanag para sa kanyang sariling gamit. Kahit na hindi pa niya ito magamit para sa pag-atake, maaari na lamang itong gamitin para sa pagsubaybay, pagtuklas, at iba pang mga gawain na sumusuporta. Matapos ang maraming araw na pagtatrabaho, sa wakas ay nagawa niyang ibahin ang sinag ng liwanag sa lahat ng kulay ng nakikitang hanay ng kulay sa pamamagitan ng pag-aayos ng haba ng daluyong. Ngunit hindi niya binago ang haba ng daluyong sa itaas o ibaba ng nakikitang hanay. Ginagamit niya ang kanyang elemento ng liwanag para ma-access ang electromagnetic spectrum, at kung maayos niyang makokontrol ang haba ng daluyong, maaari siyang makagawa ng malalaking radio wave na kasing taas ng isang gusali at napakaliit na wave na may napakaliit na haba ng daluyong tulad ng X-ray na makakatulong sa kanya na makakita ng mga bagay sa ilalim ng ibang bagay, at ang gamma ray na maaaring gamitin para gumawa ng laser na may magandang pinsala. Bagamat ang gamma ray ay isang electromagnetic radiation mula sa nabubulok na electromagnetic radiation, ito ay likas na bahagi ng spectrum at ang pinakahalatang pagkakaiba ay ang haba ng daluyong. Kaya naman sinusubukan ni Sam na gawing radioactive light ang karaniwang liwanag. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay bahagi ng pangkat na gumawa ng gamma laser at isa siya sa mga pangunahing tauhan doon. Maaaring sabihin na kung hindi siya naroroon, hindi matatapos ang laser noong panahong iyon. At biro lang ng tadhana, ang laser ay hindi ginawa ng isang pangkat ng mga siyentipiko na pinondohan ng isang gobyerno kundi ginawa ito ng madilim na bahagi ng lipunan, lalo na ng organisasyon kung saan si Sam ay nabibilang hanggang sa siya ay 18 taong gulang. Tandaan niya pa rin ang proseso ng kanilang mga eksperimento para makuha ang sapat na konsentrasyon ng mga resonant, excited nuclear states para mangyari ang collective stimulated emission na umaasa sa pagpapalawak ng gamma ray spectral line. Sa madaling salita, alam niya ang bawat eksperimento na kanilang sinubukan para gawing laser ang mga gamma ray. Habang sinusubukan ng mga pisiko sa magandang bahagi ng lipunan na gamitin ito para sa mga pagsulong sa pagsasaliksik, at ang mga gobyerno naman para magkaroon ng isang makapangyarihang sandata, ang madilim na bahagi ng lipunan na gumawa nito ay may dalawang layunin lamang, una ay negosyo at pangalawa ay kapangyarihan, na kanilang nakuha. Hindi napigilan ni Sam na maramdaman ang pagiging malungkot dahil sa mga alaala. Habang siya ay nagsasanay, iniisip niya ang mga gamit nito at sa huli ay tumigil ang kanyang mga iniisip sa kanyang nakaraang buhay. Tumigil siya sa pagsasanay sandali at pumasok sa tore. Bigla na lamang siyang nais na tumugtog ng plota. Sa kanyang nakaraang buhay, kung ang mga akademya at paglikha ay pahinga mula sa pagpatay at mga laban, at kung siya ay may bigat pa rin sa damdamin pagkatapos noon, ang musika lamang ang nakapagligtas sa kanyang kaluluwa mula sa pagkawala ng katwiran at balanse. Bigla na lamang siyang naramdaman ng pagnanasa na tumugtog ng plote na wala naman siya, kaya't pumasok siya sa tore para gumawa ng isa. Ngunit kakailanganin ng maraming oras para ito ay matapos. Gumugol siya ng buong araw sa tore at sa gabi ay bumalik na may dalang plote, kailangan na lamang itong tapusin ng kaunti. Ang plote ay gawa sa halwang metal ng gray meteorite sand at silver meteorite sand para sa labas, at ang masalimuot na panloob na istruktura ay gawa lamang sa silver sand. Sinusubukan niyang tumugtog at inaayos ito ayon sa tono na gusto niya. Gabi na at bumalik na ang iba pang kasama. Binigyan niya si Watt ng malaking dami ng espiritual na bato para makapaglibang at gumastos sa lungsod. Sa isang paraan, kahit na ang pagsubok sa kabisera ng imperyo ay talagang pinakamahirap, ito rin ang yugto kung saan mayroon siyang maraming oras na mapaglalaanan. Mula pa noong sa Falcon Cliff City, abala si Watt sa pagsisiyasat, mga laban, at pagsasanay. Ngayong mayroon na siyang maraming oras, iniutos ni Sam sa kanya na gawin lamang ang isang bagay, maging isang binatang mayayaman ng isang beses. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan, ngunit sa oras na iyon ay may dumating na bisita para kay Sam. Isang batang lalaki na nakasuot ng matikas at mamahaling damit. Sa isang tingin pa lang ay masasabi ni Sam na ito ay gawa ng isang tailor artisan at may isang badge na nagpapakita na ang lalaki ay isang pseudo-rank for weapon artisan. Ngunit ang pinakanakuha ng pansin ni Sam ay ang mukha ng lalaki, nakita niya ito sa unang grupo ng kabisera ng imperyo, sa likuran ng prinsipe. Ito ay ang pangalawang nangunguna sa kabisera ng imperyo. Pumasok ang lalaki, walang palem na umupo, at nagsalita. Si Sam kasiguro. Hindi nagsalita si Sam, tiningnan lamang niya ang lalaki ng may kalmado at walang pakialam na paraan. Ako si Patrick, anak ng pinuno ng Artisan Tower ng kabisera ng imperyo. Narito ako para talakayin ang isang deal sa iyo. Hindi pa rin sumasagot si Sam. Narinig kong ikaw ang nagmamay-ari ng mga plano para sa park at hawak mo ito. Kaya naman gusto kong bilhin ito. Nagpahinga siya saglit at kumuha ng isang spatial ring at inilagay ito sa mesa.
Dito, may 50 milyong espiritual na bato sa ring na ito. Gusto ko ang lahat ng mga porma sayon at inskripsyon na ginamit mo. Tiningnan ni Sam ang ring at tiningnan ang lalaki. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Baka ikaw ay protektado ng mga patakaran, ngunit hindi ang iyong mga tauhan. Ito lamang ang sandaling nagpakita ng reaksyon sina Philip at iba pa. Hindi nila naramdaman ang pagdating ng sinumang tao dahil ang lahat ng ibang tao na nakapalibot sa lugar ay nasa labas ng sakop ng pandama ng isang karaniwang Great Mage na nasa unang yugto, ngunit naramdaman ito ni Sam dahil sa kanyang labis na mataas na lakas ng isip para sa kanyang kasalukuyang antas. Nawala na ang malamig at mapangahas na ugali ni Patrick. Habang siya ay handang sumagot, itaas niya ang kanyang kamay at kumaway. Ang dulo ng kanyang braso ay napuno ng tubig na bumaril na parang bala dahil sa mataas na pagtitipon ng hangin. Dumaan ito sa bintana at tumama sa pader ng bakuran, sinira ang pader at tumama sa isang taong nakatayo sa likod nito ng ilang metro ang layo. Nawala ng malay ang lalaki. Sa susunod, buhay na ang mawawala. Agad na naging alerto si Patrick at lumabas na. Dapat ay kinuha na natin ang kanyang card. Sabi ni Philip mula sa tabi. Bakit pa tayo mag-abala ngayon? Hayaan na nating makalakam pa siya ng mga puntos para sa atin. Kabanata 209. Matapos umalis si Patrick, umupo si Sam doon ng tahimik habang iniisip ang isang bagay. Tiningnan siya nina Philip at Jack nang makita nila ang kanyang ekspresyon. May sasabihin ako sa inyo. Sa wakas ay nagsalita si Sam matapos ang isang oras. Tiningnan siya ng tatlong iba pa, naghihintay na tapusin niya ang sinasabi. Magiging mas malaking target ako kaysa sa inaakala ninyo. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Philip. Ito ay may kinalaman sa pagbisita ng lalaking iyon. Tungkol sa park. Oo. Ngunit paano iyon magiging problema? Sa tingin ko ay sobra kang nag-iisip, Sam. Kahit na hindi nila makuha ang iyong mga disenyo, maaari pa rin nilang gamitin ang tulong ng mga formation at inscription tower. Maaari pa rin nilang malaman ito. Sa tingin ko iyon ang dahilan kung bakit mababa lang ang presyong ibinigay nila para sa mga disenyo. Sabi ni Philip. Hindi ito kasing simple ng iyon. Sa tingin mo ba ay basta kung iiwan ang puso ng isang proyekto na makakapagbigay sa akin ng daan-daang bilyon sa mahabang panahon ng bukas sa lahat? Sa tingin mo ba kung madali lang nilang malaman ang mga bagay na iyon ay pupunta sila at tatanungin ako? Sa tingin mo ba kung kayang nilang gawin iyon ay hihintayin pa nila ito ng ganito katagal, 6 na buwan matapos kung simulan ang park para itayo iyon? Ano ibig mong sabihin? Mula sa aking pagkakaunawa, sinubukan na nilang itayo ang isang park, ngunit nabigo silang makamit ang parehong antas ng pagkamangha mula rito. Bakit mangyayari iyon? Hindi ba't idinagdag lang naman ang ilang pagsubok at hamon? Walang sinasabi, maganda ang iyong ideya, ngunit kung may sapat na lakas paggawa at talino, sa tingin ko ay kayang nilang gayahin ito. Doon ka nagkakamali, Philip. Maaari silang gumawa ng isang park, hindi ko tinatanggihan iyon, ngunit hindi nila kayang gayahin ang akin dahil marami pang iba ang nakatago sa park na iyon na hindi nakikita ng mga tao. Isa akong lumikha, Philip, hindi ko hahayaan na madaling gayahin ng iba ang aking nilikha. Ang aking disenyo ang nagbibigay sa park ng kaakit-akit at pagkakaakit nito. Kung hindi nila kayang gayahin ito, hindi ito makakakuha ng parehong pamantayan at ang mga taong nakita na ang kadakilaan ng park ay hindi matutumbasan ng isang bagay na hindi kasing husay nito. Sa madaling salita, kung hindi nila kayang gayahin ang aking park, hindi ito magiging sapat, ngunit kung gagawin nila ito, sila mismo ang sisira nito. Ang buong park na aking ginawa ay isang destabilisadong pormasayon kung saan inilatag ang isang pormasayon na nagpapatatag nito. Ito ay isang bagay na hindi alam ng tatlong pinuno ng tower, kaya't ang impormasyong nakuha ng mga taong ito sa kabisera ay hindi kumpleto. Kailangan nila ang aking disenyo at tulong kung gusto nilang magkaroon ng matagumpay na park, kung hindi, mabibigo ito. Napatigilan sina Jack at Philip. Hindi nila akalain na gagawin ni Sam ang ganitong seryosong paghahanda para pigilan ang iba na gamitin ito. Tanging si Watt lamang ang hindi nagulat, naisip na niya na kayang gawin ni Sam ang anumang bagay. Tiningnan ni Sam ang mga ekspresyong nagulat at naghintay na maintindihan nila ang balita. Nagsalita si Jack matapos ang maikling katahimikan. Hindi ba't mas simple kung magpapasando na lang sila sa iyo? Tulad ng ginawa ng mga pinuno ng tower dati. Kung sana ay ganoon lang kadali. Jack, sasabihin ko sa iyo ang isang kwento. May isang hari na labis na minamahal ang kanyang asawa at gagawin ang lahat para sa kanya. Mahal niya ito higit pa sa kanyang kaharian, kanyang mga anak, at lahat ng iba pang kasintahan. Dahil sa mga problema sa kalusugan, namatay ang kanyang asawa bago siya at nais niyang tandaan ng buong mundo ang asawa kahit na ito ay namatay na.
Kaya naman kumuha siya ng pinakamahuhusay na artisan na maibibigay ng kaharian at pinagawa nilang isang monumento bilang libingan nito gamit ang pinakaputi ng mga bato. Nalula siya sa kinalabasan, ang monumento ay ang pinakamaganda sa uri nito. Kakaunti lang ang mga bagay na makakapantay sa kagandahan nito. Binigyan niya ng mga lupain, kayamanan, pamagat, at parangal ang mga artisan at libu-libong manggagawang nagtrabaho para dito. Ngunit mamaya ay may naiisip siya, paano kung malampasan ang pinakadakilang monumento na ibinigay niya para sa kanyang namatay na asawa? Paano kung hindi na ito mananatiling pinakamaganda habang buhay? Nagpahinga si Sam at tiningnan ng 3 taong curious bago dahan-daang magsalita. Hindi niya gustong mangyari iyon, kaya't pinatay niya ang lahat ng artisan at manggagawa, ang mga taong posibleng makagawa ng mas magandang monumento kaysa doon. Nagulat ang 3. Patuloy na nagsalita si Sam. Ganoon ang isip ng tao, may isang bagyo na lumalakas doon sa labas. Ang mga taong gustong makuha ang proyektong ito ay ayaw na may ibang katulad nito na mabuo. Si Patrick ay hindi pumunta rito para bumili, nandito siya para makita ang reaksyon. Sa tingin mo ba ang mga makapangyarihang tao sa kabisera na itinuturing na nasa tuktok ng hanay ng pagkain ay makikipagsosyo sa isang binatilyo? Kung tama ang hula ko, ang 4 na pinuno ng tower at maaaring may isa pa mula sa pamilyang imperial ay nakatingin na sa proyektong ito at nais nilang ito ay nasa kanilang mga kamay lamang. Imposibleng hayaan nilang malaya ang isang taong alam ang lahat ng mga butas sa kanilang sistema. Sigurado ka ba? Ang pamilyang imperial. Kung gayon ay pwede ka na nilang patayin at tapos na ang lahat. Kahit na ikaw ay may kakayahan, kung buong imperyo ang laban mo, hindi ka makakapaglaban. Sabi ni Philip nang nalilito. Ngumiti lang si Sam at umiling. Hindi ko maipapaliwanag ito, ngunit hindi nila ako mapapatay. Gayunpaman, sa tingin mo ba hahayaan ng pamilyang imperial na mawala ang daan-daang bilyon? Kung iiwan nila akong mag-isa at magsimula ng isang park sa bawat dukdom at maging sa paligid ng kabisera ng imperyo, sa loob ng 20 taon ay mas mayaman ako kaysa sa pamilyang imperial. Sa tingin mo ba hahayaan nila iyon? Kung hindi ako nagkakamali, si Patrick ay nag-uulat na ngayon sa kanyang ama. Gayunpaman, ang kailangan ninyong malaman lang ay kailangan ninyong mag-ingat sa susunod na 3 linggo, gagamitin nila ang lahat ng uri ng pamamaraan na nakatago sa kompetisyon. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hinihiling ko sa inyo na bumili ng dagdag na card. Huwag ninyong dalhin ang inyong orihinal na card kapag kayo ay lalabas. Mula bukas, hindi na tayo kukuha ng mga misyon, tutukan na lang natin ang mga nakatagong card. Bibigyan ko kayo ng mga lokasyon at ikukuha ninyo ang mga card. Kung hindi pa ito nasa kamay ng iba, hindi na natin kailangang gawin pa iyon, may paraan ako para makuha ito ng madali. Ngunit tandaan, tatahakin kayo ng lahat ng kandidato, kanilang mga subordinate, mga kwartel na inuupahan, mga asesino, mga tao mula sa 4 na tower, mga pang-aakit, at maging ang mga city guard ay babusuan kayo ng problema. Magiging isang tunay na bangungot ito, mararanasan ninyo ang isang pagsalakay na daan-daang beses na mas mataas kaysa sa nangyari noon sa Southern Star. Hindi kayo mapapatay, ngunit papahirapan kayo ng isip. Kung kukuha kayo ng misyon, maaari itong makuha ng iba. Tatahakin kayo ng mga grupo ng kandidato. Makikita ninyo ang tunay na impluwensya ng 4 na propesyon at ng pamilyang imperial sa buong lawak nito. Sa madaling salita, laban tayo sa buong lungsod. Sa sandaling sabihin niya iyon, nakita niyang ibinaba ni Philip ang ulo. Bakit ako nagiging kaibigan ng isang taong tulad mo? Sigaw ni Philip habang itinuturo siya kay Sam. Tinaas ni Sam ang isang kilay at nagsabi, hindi ako ang walang hiya na dumaikit sa iyo at nanatili sa iyong bahay ng walang hiya ng maraming araw. Sige, sige, huwag nang ibunyag pa ang mga hindi magandang bagay. Ano na ang plano mo ngayon? Hindi naman masyadong marami. Una, kailangan nating makilala ang mga target, kailangan kong malaman kung sino ang mga pangunahing tauhang nagtutok sa atin para makapaghanda tayo ng mga pag-iingat. Iwan ninyo sa akin ang inyong mga card at pumunta kayo sa mga lugar na ibibigay ko sa inyo tuwing umaga. Manatili kayong magkasama kung maaari. Kahit natatahakin tayo, dahan-dahan lamang nalalakas ang presyon sa atin kaya't makakasanay din tayo dahan-dahan. Laging dalhin ang lahat ng 5 card ninyo kapag lalabas. Kung nahihirapan kayo, ibigay na lang ninyo ang card ninyong may pinakamababang punto sa kanila at umalis na. Dapat tayong magpasalamat sa sistema dahil walang paraan para malaman kung ilang card ang mayroon ng isang tao. Kaya gamitin ninyo ito bilang mga paraan para mabuhay. Kung ikaw ay nasa laban, tapusin mo agad ang kalaban o tumakas ka agad. Subukang makatakas, huwag kang makipaglaban sa maraming kalaban kahit na sigurado kang mananalo ka. Bakit hindi na lang natin sila atakehin ngayon? Bakit hindi na lang tayo ang gagawa ng unang hakbang? Tanong ni Jack.
Kung ganoon, baka tayong lahat ay mapalibutan ng mga kaaway ng sabay-sabay. Kung makakuha sila ng kahit kaunting ideya ng banta, buong grupo nila ay papahamak sa atin. Buti na lang at nasa kompetisyon tayo, kung hindi, noong araw na pumasok tayo sa kabisera ay baka ako ay nahuli na. Ngayon, ang mga patakaran ng kompetisyon lamang ang naghahawak sa atin at sa kanila. Maging handa kayo sa isip dahil magiging pagod kayo. Teka, ano naman ang gagawin mo kung kami ay mangangolekta ng mga card? Mananatili ka na lang ba dito? Tanong ni Philip mula sa likuran. Hindi naman. Babantayan ko ang bahay, may mga taong dadating dito para pumasok ng tahimik o maglagay ng mga bitag. Kung aalis ako, magiging pinakamalakas na mapanganib na lugar ito para sa atin. Hindi na tayo maaaring lumipat mula sa lugar na ito, kung gagawin natin iyon, hindi na tayo makakahanap ng ibang tirahan maliban na lamang sa ari-arian ng mga kandidato na hindi bababa sa impyerno. At kailangan kong maging handa ng husto. Dahil laban tayo sa isang lungsod, ipapakita ko sa inyo ang aking bersyon ng digmaan sa lungsod. Mula bukas, magtu-training tayo sa isang espesyal na lugar. Sa huling linggo bago matapos ang kompetisyon, kainin na natin ang buong bagyong paparating sa atin. Hanggang sa oras na iyon, tiisin na lang natin. Sa parehong sandali, sa pinakamataas na palapag ng Artisan Tower. Ibinigay ni Patrick ang lahat ng detalye sa pinuno ng tower at nagsimulang mag-isip ng malalim ang huli. Sigurado ka bang direktang banta niya sa buhay ng iyong mga tauhan nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon? Oo, ama. Sobrang mapangahas ng batang iyon. Hindi sumagot ang lalaki at binulong lamang. Kawili-wili ang batang iyon. Paano siya naging kalmado kahit na ang kanyang trabaho, ekspertong ideya, at disenyo ay binigyan ng napakababang halaga? Ang isang karaniwang batang lalaki ay siguradong magagalit at sasaktan si Patrick. Napakababa ng boses niya kaya hindi ito narinig ng maayos ni Patrick. Ama, napakapangahas ng lalaking iyon. Paano niya kayang tanggihan ang iminungkahi natin? Bakit hindi na lang natin siya diretso na atakehin? Pak! Isang malinaw na sampal ang tumama sa mukha ni Patrick at nagsabi ang pinuno ng tower sa kanyang anak na nasasaktan. 22 taong gulang ka na at isang pseudo rank 4 na weapon artisan ka. Siya naman ay hindi hihigit sa 18 taong gulang, isang rank 6 na scholar artisan na katumbas ng aking rango, isang rank 3 formation at inscription master na limitado lamang ng kanyang paglilinang, at rank 3 pa sa dalawang ibang larangan ng pagiging artisan. Ngunit may lakas ka pang sabihin na siya ay mapangahas. Kung sino mang karapat-dapat na maging mapangahas, siya iyon. Tandaan mo, Patrick, maaari kang magkamuhi ng isang tao, ngunit kailangan mong igalang ang kakayahan ng isang tao kapag nakita mo ito. Ang lahat ng meron ka ay ibinigay sa iyo dahil sa akin, ang iyong ama na isang rank 6 na artisan, ngunit siya ay nakuha niya ito mula sa simula. Isa siyang nagtagumpay ng lahat ng iyon sa kanyang sariling kakayahan. Tinanong mo ako kung bakit hindi natin siya atakehin diretso, dahil hindi siya katulad mo na mangmang. Isa siyang tunay na henyo. Kapag tayo ay naging marahas, siya ay magiging alerto at aalis siya sa imperyong ito. Gamit ang kanyang kakayahan, babalik siya at papatayin tayo ng parang pinuputol lamang ang mga damo sa bukid. Tandaan, hindi lamang natin kailangan ang kanyang mga disenyo, kailangan din nating tiyakin na matapos nating makuha ito ay hindi na niya tayo makakapagbalik. Kailangan niyang maging walang lakas at pag-asa kahit na imposibleng patayin siya, dapat siyang mamatay emosyonal at sa isip. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos at sirain ang planong ito, kung hindi ay hindi nakita mapapagligtas pa mula kay Nathan. Habang pinagsasabihan ng ama ang kanyang anak, hindi niya napansin ang isang maliit na daga na nakatago sa sulok ng silid, nakikinig sa lahat ng sinasabi nila. Kabanata 210. Sa susunod na linggo, talagang nakita ni na Philip at Jack kung ano ang ibig sabihin ni Sam. Sinundan sila, sinalakay, at nalampasan ang bilang ng kalaban sa maraming sitwasyon. Ang mga kandidato at ang mga taong inuupahan ng mga kandidato, bagamat hindi sila nagdudulot ng malaking pinsala, ay nagsimulang pahinain sila. Bukod pa rito, dagdag din ang mga pag-atake sa bahay. Maraming tao ang sumubok na pumasok ng tahimik sa bahay. May mga sumusugal na pagbaril gamit ang mga sibat, at kahit na ang 3 taong nakakulong sa loob ay natakot. Sa gitna ng lahat iyon, binigyan sila ni Sam ng mga manual para sa pagpapalakas ng katawan. Sam, nawalan ako ng 2 card. Sus Mariosep, hindi ko akalain na magiging ganito kahirap harapin ito. Lahat ng mga duwag na iyon ay sama-samang umaatake sa akin, kung sana ay may pagkakataon akong makipaglaban ng isa laban sa isa. Nagsimulang humangal si Philip habang siya ay umuuwi, samantalang si Watt ay naglilinang gamit ang paraan sa pagpapalakas ng katawan at si Sam naman ay abala sa loob ng tore. Pasilip na rin pumasok si Jack sa bahay habang hihingal. Ganap siyang pagod.
Halos mabasag na ang kanyang mga damit. Ang grupo ng mga taong siya ay hinahabol ay umalis na lamang ng lugar nang makita nila siyang pumasok ng ligtas sa bahay. Ang bahay ay isang kahinaan para sa kanila dahil naglagay si Sam ng mga seryosong bitag sa loob. Noong una, may ilang pumapasok, ngunit ang porma sayon ay nagpapataas ng presyon sa kanila sa sandaling pumasok sila, na nagpahirap sa kanila na gumalaw. Naging madaling target sila dahil dito. Sa katunayan, nahihirapan din sina Philip at Jack sa pormasyong iyon, ang tanging bagay na tumutulong sa kanila ay ang paglilinang ng katawan. Matapos nilang simulan ang pagsasanay nito, nakaya na nilang labanan ang presyong ibinibigay ng porma sayon sa kanila. Nangyari rin ito sa mga taong pumasok ng tahimik. Ngunit tinitiyak ni Sam na hindi niya pinapatay ang sinuman, kahit na sila ay kandidato o hindi. Ngunit gaano man kahirap ang mga pangyayari, nakakuha pa rin sila ng maraming puntos. Tumpak ang mga lokasyon ng mga nakatagong card na ibinigay ni Sam sa kanila, at habang nakakakuha sila ng hindi bababa sa isang card bawat isa araw-araw, si Sam naman ay kahit hindi umaalis ng bahay ay nakakalikom ng hindi bababa sa 3 card araw-araw. Hindi napansin ng mga taong nagdudulot ng problema sa kanila ito. Kung alam nila na makakahanap sila ng mga nakatagong card, hindi na mag-aalala ang mga kandidato tungkol sa mga misyon o mga gawain na ipinagkatiwala sa kanila ng mga makapangyarihang tao, sasakripisinin nila ang lahat para saktan sila at makuha ang impormasyon. Samantala, abala na abala si Sam nitong nakaraang linggo sa loob ng tore. Kailangan niyang makahanap ng paraan para maayos na makontrol ang haba ng daluyong ng elemento ng liwanag at kailangan din niyang gumawa ng ilang bagay. Abala siya nitong nakaraang linggo at sa wakas ay nakagawa na ng unang bagay. Kaya naman nagpasya siyang magpahinga at lumabas. Gabing-gabi na at nagpasya siyang maglakad-lakad sa labas. Hindi siya natatakot na mahuli tulad nina Philip at Jack. Mayroon siyang harbinger at ang bilis niya ay isang bagay na dapat nilang ikabahala. Nagpasya siyang maglibot sa kalapit na kagubatan para makapagpahinga mula sa lahat at makaramdam ng kaluwagan. Sinabi niya ito sa iba at umalis na sumakay sa harbinger. Matapos ang kalahating oras, nakabitin na si Sam sa kalapit na kagubatan sa labas ng lungsod. Nakahanap siya ng isang bukas na lugar kung saan makikita niya ang malinaw na kalangitan. Bumaba siya at tumayo sa lupa, damdamin ang malamig at sariwang simoy ng hangin sa kanyang mukha. Naramdaman niyang nabuhayan muli dahil sa katahimikan. Mula noong dumating siya sa mundong ito, patuloy siyang nagmamadali. Mula sa Lava Rock Village, Starwood City, Falcon Cliff, Blue Flame, at ngayon ay sa kabisera ng imperyo ng Orion. Palagi siyang gumagalaw at nagtatrabaho. Kahit na ngayon ay nasa mas malaki at mas masamang sitwasyon siya kaysa sa dati at haharapin na niya ang pinakamalaking bagyo ng mga kaaway, ang katahimikan bago ang bagyo ay isang napakagandang damdamin pa rin. Medyo kumalma ang kanyang pagod na puso. Umupo siya sa isang malaking batong nasa tabi at naalala ang lahat ng mga bagay na kanyang naranasan sa 2 buhay niya. Naalala niya ang lahat ng mga karanasan niya. Puno ng pagiging malungkot at pagiging nostalhiko ang kanyang mga mata. Gaano man kaganda ang mundong ito, namimiss pa rin niya ang kanyang nakaraang buhay. Kinuha niya ang plote na sumasalamin sa mahinang liwanag ng buwan na may kulay pilak na kislap. Sinimulan niyang tugtugin ang plote habang nakapikit. Dahan-dahan, ang musika ay lumipad kasama ng simoy ng hangin. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang kalunos-lunos na pagkabata. Ang kanyang paghihirap at pang-aabuso mula sa mga tinatawag na amang tumanggap at ina. Ang pagtataksil ng kanyang guro, na kabilang sa pinakamahalagang propesyon. Ang pagbenta sa kanya sa isang pinakamalakas at pinakamadilim na organisasyon. Ang pagsasanay para maging isang mamamatay tao, isang madilim na anghel ng kamatayan. Ang kanyang pinakaminamahal na matandang kasapi at ang kanyang kamatayan. Ang kanyang laban na nakapagbalot ng buong mundo. Ang kanyang pinakamamahal na tao at ang kanyang kamatayan, si Stella. Ang pagtataksil at pagtanggi ng mga gobyerno ng tao. Ang kanyang paghihiganti. Ang mahinang himig ng plote ay puno ng damdamin. Ang kanyang musika ay nagbago mula sa kalungkutan, patungo sa karahasan, at sa huli ay sa kawalan ng pag-asa at kamatayan. Muli niyang naranasan ang buong buhay niya at sa huli ay nang pumasok siya sa mundong ito. Isang pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong halos imposibleng makuha. Isang pagkakataong maaari lamang matagpuan ngunit hindi maaring hanapin. Nakalimutan niya ang lahat ng nakapalibot sa kanya habang hinayaan niyang dalhin siya ng mga damdaming ito. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabigla ng isang pagsabog na tumigil sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niyang isang babae ang tumatakbo patungo sa kanya at may isang grupo ng mga lalaking tumatakbo sa likod niya. Ang dalawang grupo ay nagpapalitan ng mga pag-atake. Nakita ng babae si Sam at sumigaw. Tulong! Tulong! Malakas niyang hinaing.
Hindi nagpakita ng anumang ekspresyon si Sam at tiningnan ang grupo ng mga batang lalaking sumusunod sa babae. Sila ay mula sa unang grupo ng kabisera ng imperyo. Ngunit ang mga pinakamababang limang lamang ang naroroon, hindi sumama ang Prinsipe Nathan, si Patrick, at ang tatlong natitira. Nang makita nila si Sam, huminto sila sa pagtakbo at naging maingat. Nakita ito ng batang babae at agad na naramdaman na parang nakakita siya ng liwanag ng pag-asa. Tumakbo siya patungo kay Sam at tumayo sa likod niya. Hindi pa rin nagpakita ng anumang ekspresyon si Sam. Patuloy siyang walang pakialam, na naging dahilan para mukhang kakaiba ang mga luha sa kanyang mukha. Ang limang kandidato na nasa kabilang dulo ay tila nangingibabaw at nag-uusap. Hindi ba iyon ang lalaking binabalaanan tayo ng amo? Oo, ano ba dapat nating gawin? Dapat ba nating talunin siya? Hindi, sa tingin ko ay hindi natin dapat gawin iyon. Sinabi ng amo na hindi tayo dapat makipaglaban sa kanya. Masyado siyang malakas para sa atin. Umalis na lang tayo. Hindi naman makakatakas sa atin ang babaeng iyon kahit paano. Hindi naman niya kayang manatili sa tabi niya ng matagal. Habang umaalis sila, binigyan nila ng masamang tingin sina Sam at ang babae bago umalis ng lugar. Agad na lumuhad ang babae sa lupa dahil sa pagod na sumuko ang kanyang mga paa. Umiiyak siya na parang ito na ang katapusan ng mundo. Patuloy na walang pakialam si Sam. Talagang hindi siya nasisiyahan sa buong pangyayari at nais niyang paluin ang lahat ng mga taong ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil hindi naman sila nagpasigaw pagkatapos nilang makagambala ng kanyang katahimikan. Isinasaalang-alang na iyon ay isang kagubatan, wala siyang karapatang pigilan silang pumunta doon. Kaya naman tumayo lamang siya at lumingon para umalis. Ginoo. Tawag sa kanya ng babae, ngunit hindi siya tumigil. Ginoo, mangyaring. Maaari ba akong makausap ka ng sandali? Huminto si Sam at tiningnan siya. Salamat po sa pagligtas sa akin. Ang aking kapatid na babae ay kasali rin sa kompetisyon at siya ay miyembro ng pangalawang grupo mula sa kabisera ng imperyo. Pumunta siya para sa isang misyon at sinusubukan akong gawing bihag ng mga lalaking iyon para makuha ang kanyang mga puntos. Tiningnan siya ni Sam na may ekspresyong parang nagsasabing, ano naman ang kinalaman noon sa akin. Nakilala niya ang ekspresyon at nagsabi, mukhang natatakot sila sa iyo, kaya naman maaari mo ba akong tulungan sa loob ng 2 araw? Ibaba niya ang ulo at nagpakita ng lubhang kawawa at walang magawang ekspresyon. Bakit naman ako gagawa noon? Napatigilan ang mukha ng babae sa iisang pangungusap. Tiningnan niya si Sam nang nalilito. Ako, nagsimulang manginig ang kanyang boses. Hindi ko naman kilala kung sino ka, kaya naman bakit ko hahayaan na mapasama ako sa lahat ng mga batang mayayaman sa lungsod sa pamamagitan ng pagligtas sa iyo? Ako, maaari kitang bayaran. Sabi niya na may nahihiyang mukha. Ngumisi si Sam at hindi nagsalita. Ang babae ngayon ay isang klasikong, puting lotes, isang taong mukhang inosente ngunit may nakatagong motibo. Sumunod ka sa akin. Matapos niyang sabihin iyon, umalis siya at sinundan ng babae. Sa sandaling umalis na ang dalawa, lumabas ang 5 batang lalaking humabol sa babae mula sa kanilang pinagtataguan. Umuwi si Sam na sinusundan ng babae. Pagpasok nila sa bahay, tiningnan ni Sam ang tatlo habang ang tatlo naman ay tiningnan ang babae. May problema siya at mananatili siya dito sa loob ng 2 araw. What? Ikaw na ang bahala sa kanya. Habang siya ay nagsasalita, binigyan niya ng senyales si Watt na sumunod habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang kwarto. Lumabas si Watt matapos ang kalahating oras at tiningnan sina Philip at Jack at binigyan sila ng senyales gamit ang mata. Umalis ang dalawa sa kwarto. Itinuro ni Watt ang isang walang laman na kwarto at nagsabi, iyan ang iyong kwarto. Manatili ka roon hanggang sa gusto mo. Mangyaring magtanong ka ng kahit ano. Hindi ka pinapayagang pumasok sa kwarto ng boss. Bawat gabi ay magkakasama tayong kakain ng hapunan dito. Iyan lang ang kailangan mong malaman. Matapos sabihin iyon, umalis si Watt at pumunta kay Philip at Jack. Sabi ng boss na bilasan na natin ang ating plano. Bukas, huwag na tayong pupunta para humanap ng mga card, maglilinang na lang tayo, ngunit may isang bagay tayong kailangang gawin. Kinuha niya ang isang kopya na parang isang plano ng bahay at ipinaliwanag ang isang bagay. Matapos ang kalahating oras na pag-uusap, sa wakas ay nagsabi siya. Sabi ng boss na hindi na natin kailangang maghintay hanggang sa matapos ang 3 linggo at nais niyang pabilisin ang kompetisyon. Sinabi niya na 1 linggo na lang ang kailangan mula ngayon. Kinumpirma ng 3 ang kanilang mga plano para ngayon at umalis na para gawin ang kanilang mga sariling gawain.